Pagkatapos ng laban, pumunta ang grupo sa isang tavern para mag-usap. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Tanya Sandor at ngumiti kay Uruka. Ipinaliliwanag ng ating bayani na siya ang leader ng grupong sandata ng Diyosa. Tinanong niya kung paano niya nalaman na naroon siya at sinagot niya na kakabalik lang niya sa bayan ngayong araw. Nagtataka ang ating binata kung paano niya nalaman agad ang tungkol sa dulehan at si Tanya ay humihikab, mukhang nagsisisi. Uruka agad na sinasabi na hindi alam ni Tanya kung gaano kalakas ang halimaw para maging ganito casual tungkol dito. Ngunit pinaalalahanan siya ng ating bayani na si Tanya ang nakatalo sa pula na unggoy. Ngumisi si Tanya, sinabing naging mangangaso siya para sa kasikatan, hindi para sa isang pamana ng pamilya. Tinanong ni Uruka kung paano niya kilala si Ash, ipinaliwanag niya na sinubukan ni Tanya na anyayahan siya noon para sumali sa kanyang grupo. Sa isang malambing na tingin, sinasabi ng babae na hindi pa rin siya sumusuko sa kanya. Ang ating bayani ay aminin na mas ligtas ang pangangaso kasama ang kanyang grupo, at sa isang pilyang ngiti, sinasabi niya na maaari niyang makuha ang kanyang katawan kahit anong paraan niya gusto. Nagkatinginan sina MC at Uruka ng may gulat, hindi makapaniwala sa alok. Sinasabi ni Tanya nakikita siya ng malaking pera at makakatulog kasama siya habang namumula sa hiya. Ang ating bayani ay tumakbo palayo, sinasabing kailangan niyang pumunta sa banyo. Tanya ay nanunood sa kanyang pag-alis na nakangisi at nananatili sa bar. Ngunit tinawag siya ni Uruka, puno ng galit, binato ang inumin niya at nangakong gagawin niya si Tanya ng masama kung sakaling hahawakan niya ito. Tawa lang ang babae at tanong kung seloso si Uruka at may ngisi ay inamin na hindi si Asterisk kundi si Ash ang hinahanap niya. Pagkatapos ay hinihila ni Tanya si Uruka palapit at sinabing gusto rin niya ito para sa sarili. Ang dalaga ay tuluyang nabigla at hindi makapagsalita sa pahayag na ito. Ngumiti ang babae at sinabing masaya ang lahat sa kanyang grupo. At sa gulat ni Uruka, nagsimula ng magpula ang iba pang mga kasamahan niya. Nahihiya, tinawag niya si Tanya na isang ganap na pervert at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sinasabi ni Tanya na nais niya ang parehong karangalan at kasiyahan at lagi niyang nakukuha ang kanyang nais. Uruka ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri ngunit ayaw magpatalo at may matibay na determinasyon sa kanyang mukha, sinasabi niyang hindi siya magpapatalo sa laban na ito. Pagkatapos ay kumatok si Tanya ng daliri at tinawag ang mga waitress. At sa pagkabigla ng lahat, ilang malalaking mug ng serbesa ang dinala sa mesa. Ngumisi siya at hinamon si Uruka sa isang paligsahan sa pag-inom. Bigla namang bumalik ang ating bayani mula sa banyo at labis siyang nagulat sa nakikita. Agad na ininom ni Uruka ang buong tasa, ayaw magpatalo sa taya. Ininom ni Tanya ang sarili niyang tasa ng isang higop, hindi magpapahuli. Nagsimula silang dalawa na walang tigil na uminom, naghihintay kung sino ang mauubusan muna. Hiningi ni Ash kay Uruka na tumigil, pero sinigawan lang siya nito na tumahimik. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tanya na nagsabing, utang mo sa akin ito. Ngumingiti, sinasabi niyang maghihintay siya sa kanya anumang oras. Ngunit sinasabi ng ating bayani na walang silbi ang paghihintay dahil nakatakda na siya. Ngumiti lang si Tanya bago umalis sa bar. At isang huling sulyap, paalam niya kay Ash at umalis kasama ang kanyang grupo. Ngayon mag-isa na, kailangang dalhin ng ating bayani si Uruka pauwi sa kanyang likod. Lubhang lasing na ang babae at nakayakap sa kanya ng mahigpit habang namumula, bulong niya na hindi niya hahayaang may makuha pang iba sa kanya. Ngumiti na lang ang ating pangunahing tauhan at pumayag, ipinagpapatuloy siyang dalhin sa kanyang likuran sa buong lungsod. Kinabukasan, isang misteryosong lalaki ang dumating at nagtanong tungkol sa mga detalye. Si Ash at Uruka ay medyo nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Hinawakan ng matandang lalaki ang kamay ng ating bayani na parang sobrang excited. At nakangiti ang mga mata niya, tinanong niya kung talagang ganoon kalakas ang dulehan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Uruka, tinatanong kung ano ang itsura ng laban ng malapitan. Sinimulan niyang tanungin sila tungkol sa natalong halimaw. Nakatulala lang ang mag-asawa, nagtatanong kung sino ang baliw na ito. Sa wakas, tinanong ng ating pangunahing tauhan ng lalaki na ipakilala muna ang sarili niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Edgar Bailuna, isang marquess at direktor, na bigla ang magkaibigan ng mapagtanto nilang napakahalaga niyang Nobel. Sabi ni Edgar na nakita niya ang armor ng dulehan at labis siyang naiintriga nito, kaya siya naglakbay ng ganito kalayo para marinig ng direkta ang kanilang kwento. Nararamdaman ng ating bayani ang isang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa lalaki. Nagsindi si Edgar ng sigarilyo at nagsabi na sapat na ang pagpapakilala. Sa seryosong tingin, ipinahayag ni Edgar na siya ay isang mangkukulam. Muling pinipilit niya na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa dulehan. Nagulat si ating bayani at si Uruka dahil hindi nila nakita na gumamit siya ng anumang mahika. Ngumisi siya at ipinakita na ginamit niya ang mahika upang sindihan ang sigarilyo niya. Isang munting apoy ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Sa seryosong ekspresyon, hinihiling ng direktor na sabihin nila sa kanya ang lahat tungkol sa dulehan. Pumayag ang ating bayani at nagsimulang ikwento ang lahat ng detalye ng laban. Pagkatapos ay ipinapakita ang isang orasan upang ipakita ang paglipas ng panahon.
Matapos ipaliwanag ang lahat, sinasabi ng bata na iyon lang ang alam niya. Makinig ng mabuti si Edgar at binati sila sa mahusay na trabaho sa dungeon. Pagkatapos ay tinanong siya ng ating pangunahing tauhan kung ano ang kanyang palagay tungkol sa buong kwento. Sa seryosong itsura, sumasang-ayon ng direktor sa teorya na ang halimaw ay dating tao. Tinanong ng ating bayani kung posible bang maging isang halimaw ang isang patay na tao. Ibinunyag ni Edgar na bago siya pumunta dito, nagpunta muna siya sa ika-14 na palapag. Pinuntahan niya ang lugar kung saan unang nakita ang dulahan. May dalang lampara, sinisindihan niya ito upang imbestigahan. Sa huli, bigla na lamang nagulat ang direktor sa kanyang nakita sa dilim. Natagpuan niya ang mga kalansay ng mga dating kawal ng kaharian. Huarfarmenites Mesgralfa Hodaho Afrablashatolaima ang mga halimaw. Ang mga pader ay puno ng mga buto ng mga kabalyerong bumagsak doon. Nabibigla ang dalawa sa pahayag na ito. Hindi makaintindi sa sitwasyon, naisip ni Ash kung mga dating kasamahan kaya ng dulahan ang mga iyon. Tinanong ni Edgar kung alam nila kung ano ang esensya ng mahika. Ipinaliwanag niya na ito ang enerhiyang ginagamit ng mga mahikiro sa pagpapalabas ng kanilang mga spell. Ibinubunyag niya na kung ang isang espada ay malantad sa sapat na enerhiyang ito, nagiging isang mahikal na sandata ito. Dahil dyan, naniniwala siya na ang isang katawan ay maaari ring maging isang halimaw sa tamang kalagayan. Biglang napuputol ang kanilang usapan nang dumating ang mga lalaking mula sa Big Claw Party. Kasunod nila, pumasok si Kyle, ang leader ng Golden Knights. Nagsasagawa siya ng napaka-istilong pose para makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mahabang gintong buhok ay lumilipad sa hangin habang gumagalaw ng dramatiko. Nakikilala ng ating bayani ang lalaki habang ang receptionist ay nakatitig lang ng walang reaksyon. Kalaunan, makikita ang dalawa na nakaupo sa isang mesa, tahimik na naghihintay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa susunod na araw sa harap ng isang malaking gusali. Mukhang medyo naguguluhan sina Ash at Uruka tungkol sa nangyayari. Sinabihan ni Kyle silang bumalik sa asosasyon kinabukasan. Sabi ni Edgar na may natutunan siya kay Ash at itutuloy niya ang kanyang plano. Ibinabahagi ng ating pangunahing tauhan kay Kyle kung paano niya iniisip na ginagawa ang mga mahikal na espada. Binanggit ni Kyle na ganito talaga si Edgar kapag tungkol sa dungeon. Bigla siyang natawa, sinabing gusto niyang marinig pa ang tungkol kay Ash. Pumapasok ang isang batang lalaki na nagngangalang Seryo sa kwarto na naghahanap sa direktor. Nagreklamo siya na palaging umaalis mag-isa si Edgar nang hindi sinasabi sa iba. Tumatango lang si Edgar sa pagbibintang, sinasabing hindi iyon ang nangyari. Ipinaliwanag niya na kasama niya si Sergio at ilang mga gwardya buong panahon. Tinanong ni Uruka kung nilaibat ba ng direktor ang ika-4 na palapag mag-isa. Masaya siyang mahilig mag-imbestiga ng mga lihim ng mga dungeon at mahika. Tahimik na nauupo ang dalawa sa sopa, hindi alam kung paano magre-react sa direktor. At upang tapusin na ang lahat, dumating si Tanya at ipinakilala ang sarili sa lahat. Tinanong ng ating bayani kung sila rin ay pinatawag at ang kanyang grupo ay nagsang-ayon. Pagkatapos, ipinahayag ni Kyle na kapag nagsama-sama na ang lahat ng grupo, malaki nang mangyayari. Labis na nagalit si Uruka nang makita si Tanya at binigyan siya ng nakamamatay na tingin. Biglang dumating sina Edgar at Bale at bumati sa lahat ng mga mangangaso ng magandang umaga. Tinanong ni Kyle kung bakit nagtipon-tipon ang lahat ng nangungunang mangangaso. Ibinunyag ni Edgar na kamakailan, mas madalas na lumalabas ang mga kilalang halimaw tulad ng pula na unggoy at dulahan na parehong sobrang lakas. Ipinaliwanag niya na may kakaibang nangyayari sa loob ng ikalawang dungeon. Sa seryosong tingin, sinabi ng direktor na kailangang kumilos tungkol dito, kaya't nagpasya silang magsagawa ng malawakang investigasyon sa dungeon. Nakatipo na ang lahat ng piling mangangaso para sa napakalaking misyon na ito. Lahat ng mga pinuno ng grupo ay nakaalerto sa hindi inaasahang balita. Nang hindi nag-aatubili, humihingi ang direktor ng tulong ng lahat para sa investigasyon. Lahat ay tahimik na bigla sa hiling ng direktor ng instituto. Pagkatapos, sinabi ni Bale na ipapaliwanag niya ang natitirang plano sa mga mangangaso. Isa sa mga lalaking matipuno ang tanong kung aabot ba sila hanggang ika-20 palapag. Ibinunyag ng alkalde na ang samahan ay naghahanda na ng lahat ng kinakailangang kagamitan. Tanya nagtatanong kung obligadong gawin ang misyon at sinasabi ni Bale na oo. Sabi ng isa sa mga mangangaso na sa dami ng malalakas na mandirigma, madali lang ang misyon. Ngunit sinabihan ni Bale silang huwag maliitin ang hamon na naghihintay. Tinanong niya kung hanggang saang pinakamalalim na palapag na nila narating sa dungeon. Sinasabi ni Ash na kasalukuyan niyang sinusuri ang ika-16 na palapag na humahanga sa lahat. Sa kabila niyan, inihahayag ni Bale na ang tunay na problema ay ang ika-19 na palapag dahil lahat ng investigasyong koponang ipinadala doon ay nawasak na. Nagulat si Tanya at nagtatanong kung natalo rin ang mga kabalyero. Pinagtitibay ni Bale na may isang kilalang halimaw sa ika-19 na palapag at sa takot ng lahat, ang halimaw na iyon ay ang nakakatakot at makapangyarihang hari ng mga butiki. Pagkatapos ay itinapon niya ang bakal sa lupa at pinaghampas ito ng buong lakas. Sinasabi ng may lupa na ang pinakamahalaga ay ang biyaya na hindi kailanman makakamtan ng isang karaniwang tao.
Ipagpapatuloy niya ang kanyang pananalita habang tinitingnan ng ating bayani ng may pang-iinsulto, at sa huli, sinabihan niya si Ash na mag-empake at umalis sa barracks bago matapos ang araw. Walang ibang pagpipilian, nilalagay ng ating binata ang kanyang mga gamit at umaalis sa lugar na kanyang tinitirhan. Habang naglalakad siya, iniisip niya ang mga nangyari kamakailan hanggang sa huminto siya sa harap ng isang pinto at kumatok upang makipag-usap sa isang tao. Pagpasok niya, sinabi niya na dala niya ang kagamitan para bumalik sa mga kabalyero. Tinanggap siya ng lalaki at tinawag na kilalang kabalyero na bumagsak sa karangalan. Hindi maintindihan ni Ash at sinabi ng lalaki na kumalat na ang balita sa buong kaharian. Sabi-sabi, siya ay pinabayaan dahil pinilit niyang gawin ang kanyang kasintahan ng mga kakaibang bagay. Sinasabi nilang pinilit niya ang magandang ginang Luffy na makisali sa isang laro ng roleplay ng sanggol at nang mapuot dito, humingi siya ng tulong mula sa batang Panginoon ng marangal na pamilya ng Librob. Kaya't nagalit ang mabait na Ginoong Mike at pinatalsik niya ang ating binata mula sa Orden. Nababahala ang ating pangunahing tauhan at sinabing huwag niyang gawing biro ang isang bagay na napakaseryoso. Sa galit, pinukpok niya ang pader, iniisip kung gaano kababa at marumi si Mike. Hindi siya naniniwala na kumalat ang mayaman na tao ng isang walang basehang usap-usapan sa buong lungsod. Pagkatapos, tinitigan ng ating binata ang barracks at si Layman's na pinaghirapan niya at sa isang kisap mata nawala lahat ng kanyang nakamit. Ngunit biglang may isang boses na tumawag sa kanya na senior at hinayla siya mula sa kanyang pag-iisip. Si Ruka ang lumapit sa kanya at nagtatanong kung totoo bang aalis siya sa mga kabalyero. Ito si Ulrika Erdevane, ang nag-iisang noble na miyembro ng ika-13 na unit ng mga kawal. Sabi ni Ash na mas tama pang sabihin na siya ay pinatalsik. Nangangatog siya sa pag-aalala at nagtatanong kung bakit siya tinanggal ng ganito. Ngumingiti lang ang ating pangunahing tauhan at naaalala kung paano si Ruka noong dumating siya. Siya ang nag-iisang marangal na babae sa unit at siya rin ang mascot ng buong squadron. Pagkatapos ay sigaw ng babae ang kanyang pangalan at muling hinayla siya mula sa kanyang mga pag-iisip. Pagkatapos ay nagbiro si Ulrika at nagsabing kung gusto niya ng roleplay na may baby, sana ay hiningi na lang niya sa kanya. Sinigaw ng ating bayani na mali ang balita at sinasabi niya na kung ganoon ay hindi niya kailangang umalis. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa unit na Janus kung siya ay aalis. Tahimik ang ating pangunahing tauhan, naaalala ang nakaraan ng kanyang koponan. Ibinabalik tayo ng kwento 3 taon ang nakalipas pagkatapos ng malaking laban. Dito nakikita natin si Myrtle na nagrereklamo na sa kabila ng paglaban ng magkasama, si Ash lang ang nakatanggap ng gantimpala. Ipinaliwanag ni Will na hindi seryoso ang imperyo sa panganib ng mga dungeon, ngunit sinasabi ni Ash na ang mahalaga ay na ipagtanggol nila ang nayon at pinasalamatan sila, at tunay ngang tumutulong ang mga residente sa muling pagtatayo na nakangiti sa kanilang mga mukha. Dapat ipagmalaki natin ito kahit hindi maintindihan ng mga mayayaman. Upang hindi nila makalimutan ang laban na iyon, nagmumungkahi siya na bigyan ng natatanging pangalan ang unit. Pagkatapos ay lumingon siya at nagtatanong kung may magagandang suhestyon si Will para sa pangalan. Pagkatapos, nagmungkahi si Will ng pangalang Janus, isang sinaunang Diyos na may 2 mukha. Sa tingin ng grupo, perpekto ang pangalan dahil nakikipaglaban sila laban sa parehong mga halimaw at tao. At kaya, ipinahayag ng ating pangunahing tauhan na mula sa araw na iyon ay magiging bahagi sila ng unit na Janus. Bumabalik sa kasalukuyan, sinasabi niya na kahit umalis siya, palagi siyang magiging kasapi ng unit. Kahit saan man siya naroroon, mananatili ang kanyang puso para sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, si Yorika, na may malungkot na tingin, ang nagtatanong kung ano ang gagawin niya ngayon na siya ay nawala. Sabi ng ating bayani na pagod na siya sa mga may lupa at aalis siya sa isang banyagang bansa. Sabi niya na sasama siya, pero tumanggi si Ash at sinabing hindi siya maaaring sumama. Sinasabi niya na marangal si Yorika at kailangang manatili upang protektahan ng unit. Naiintindihan ng babae ang ibig niyang sabihin at tinatanggap ang kanyang desisyon ng may seryosong tingin. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na magsulat ng liham sa kanyang pagdating sa destinasyon. Nagpaalam ang ating bayani ng may kamay na nakataas at sinabing ito ay isang pangakong hindi mababali. Nakatitig ang babae habang paalis na ang kanyang kapitan at kaibigan magpakailan Palmen, ngunit biglang may kakaibang ngiti na lumitaw sa kanyang mukha na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos niyon, ibinabalik ng ating binata ang kanyang titulo at iniwan ang kanyang apelyido. Mula noon, muli siyang si Ash lamang, walang karangalan o titulo, at hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan, bagkus ay pakiramdam niya ay mas magaan, parang may naalis na bigat. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang brochure ng paglalakbay upang magpasya sa susunod niyang destinasyon. Ngumingiti, naghahanda na ang ating pangunahing tauhan na simulan ng kanyang paglalakbay. Sumakay si Ash sa isang tren upang makalayo ng husto mula sa imperyo. Sa loob ng sasakyan, mag-isa siyang nakaupo, nag-iisip kung ano ang gagawin niya. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki na nakasuot ng sombrero sa pintuan ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay pumasok ang lalaki nang hindi humihingi ng pahintulot sa ating binata. At sa isang kalmadong boses, tanong niya kung maaari siyang makahingi ng sandali ng kanyang atensyon. Lumiko ang ating bayani at nagtatanong kung sino siya at ano ang gusto niya sa kanya.
2 araw na ang nakalipas mula nang iwan niya ang imperyo ni Belgrand at namangha siya sa bilis ng makabagong mahikal na tren. Pagkatapos ay inuulit ng lalaki ang tanong at humihingi ng sandali mula sa ating bayani. Pagkatapos ay humarap ang ating bayani, naguguluhan, at nagtatanong kung sino ang lalaking iyon. Ngumingiti ang lalaki at tanong kung aksidenteng nahulog niya ang pamphlet na iyon. Nagpasalamat si Ash at sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang itanong kung ito ba ang kauna-unahang beses niya sa kaharian. Tinanong ng ating binata kung paano niya nalaman at sinabi ng lalaki na tiningnan niya ang lahat ng may paghanga. Ngumiti ang ating bayani at ipinaliwanag na sa kanilang bansa, tanging ang mga walang hiya lang ang sumasakay sa tren. Tumatanggap ang lalaki at sinabing sa kaharian ng Rosebel, karaniwan ng ganitong paraan ng transportasyon. Pagkatapos ay ipinakita niya na ang kaharian na iyon ay isang pioneer sa mga mahikal na kasangkapan dahil noong nakaraan ay palagi itong inaatake ng mga halimaw sa dungeon at ang tanging paraan upang labanan ng mga ito ay ang paggamit ng mahika. Halimbawa, isang mangkukulam na gumagamit ng kanyang mahika sa tubig para atakihin ang isang lobo o kahit isang salamangkero na gumagamit ng kanyang apoy upang sunugin ang mga kalaban. Bukod pa rito, maaaring gamitin ng mahika upang pagalingin ang mga sugatang sundalo. Bilang resulta ng pananaliksik na ito, nakabuo sila ng mga espesyal na kasangkapan. Dahil sa mga kagamitang ito, ganap na nagbago ang buhay ng mga tao para sa ikabubuti at sa pamamagitan ng pananaliksik, ang kaharian ng Rosebel ay naging kung ano ito ngayon, kilala sa buong mundo bilang isang tunay na superpower sa mahika. Pagkatapos ay naisip ni Ash na kinamumuhian ng imperyo ang mga dungeon, kaya't ganoon ito ka-atresado. Biglang nagsalita ang anunsyo na narating na nila ang lungsod ng ikalawang dungeon. Maya-maya ay titigil ang tren sa istasyon at may paalala na huwag kalimutan ang kanilang mga gamit. Sa wakas, bumaba ang ating pangunahing tauhan at ang lalaki upang umalis. Sa labas, tinawag ka ng ating binata, nais magpasalamat at isang marangyang karwahe na may isang tagapaglingkod ang huminto sa tabi nila. Pagkatapos, nagpapasalamat si Ash sa lalaki sa lahat ng itinuro niya tungkol sa kaharian. Tinatanggap siya ng Ginoo at sinasabi na sana ay magustuhan niya ang kanyang pananatili. Ngumingiti ang ating pangunahing tauhan at sinabing tiyak na mag-enjoy siya. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang paligid at naiintriga sa lungsod ng ikalawang dungeon. Habang naglalakad ang ating bayani sa palengke, namangha siya sa lahat ng kanyang nakikita. Masigla ang lugar na puno ng mga tindahan at maraming tao ang naglalakad sa paligid. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng ating binata ang paglalakad at pagmamasid sa bagong lungsod, ngunit biglang may isang batang babae na lumitaw na tumatakbo na may takot na ekspresyon. Napansin ng ating pangunahing tauhan ng gulo at medyo nalilito sa eksena. Pagkatapos ay nilalakad niya ang babae na para bang tumatakbo palayo sa isang bagay, at sa kanyang likuran ay lumilitaw ang isang grupo ng mga tulisan na hinahabol ang kawawang babae. Sa huli, napunta siya sa isang walang way out at naipit doon. Lumapit ang mga lalaki at sinabing magpakasaya kasama nila. Natatakot ang babae at sumisigaw na huwag na silang lumapit. Ngunit nang malapit nang mahawakan siya ng isa sa kanila, biglang dumating ang ating bayani mula sa likod. Sa seryosong mukha, sinasabi ni Ash na parang nakainom ng sobra ang lalaki. Lumiko ang bandido at tanong kung sino siya habang nilalabanan ni Ash ang babae, at nang hihina, sinabihan siya nitong tumahimik at sumugod sa kanya ng suntok. Ngunit nakaiwas ang ating bayani sa suntok ng may kahanga-hangang liksi. Pagkatapos ay bumawi siya ng isang tumpak na suntok sa tiyan ng lalaki. Nabigla ang tulisan at nawala ng hininga matapos tanggapin ang atake. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nagulat ang kanyang mga kasama sa eksena, puno ng galit. Ang dalawa pa ay sumigaw at naghanda upang ipaghiganti ang kanilang kaibigan. At hindi na nag-aatubili, sabay nilang sinalubong ang ating binata. Nauunawaan ni Ash na marunong silang lumaban, gaya ng inaasahan sa isang lungsod na may dungeon. Sa kabila nito, nakatama siya ng malakas na sipa sa isang kawatan sa gitna ng dibdib. Pagkatapos ay lumipad ang lalaki habang nakatayo ang kanyang kaibigan na namamangha sa kanyang lakas. Natakot ang kalbo at na-realize niyang nakipag-away siya sa maling tao. Ngunit bago niya magawa ang anumang, pinukol ng ating bayani ng suntok sa mukha niya. Kaya sa loob lang ng ilang segundo, madaling natalo ang lahat ng mga tulisan. Pagkatapos, inayos ng ating pangunahing tauhan ang kanyang mga damit na parang walang nangyari. Ngunit ang unang bandido ay bumangon na may galit na nakapinta sa mukha. Inilalabas niya ang kanyang espada at sinabing hindi niya palalampasin ang ating batang lalaki sa kahit anong paraan. Nagulat si Ash dahil hindi niya inaasahang maglalabas ng baril ang lalaki sa lungsod. Hinihiyawan ng tulisan na tapusin na siya at sumugod para sa huling atake. Pero biglang may isang boses na sumigaw, utos na itigil agad ang laban. Siya ay isang knight na nagsabing hindi na niya kayang balewalain pa ang gulo na iyon. Lumilitaw siya kasama ang kanyang mga sundalo at sinasabi na hindi kailanman matatalo ng isang baguhan ng isang knight. Pagkatapos ay ipinahayag ng knight na ang kanyang kalaban ay si Ash Hearts, isa sa pinakamahusay sa imperyo. Ngumiti ang ating bayani at sigaw ang pangalan ng kanyang matagal ng kaibigan at karibal na si Bale. Ito si Bale Baron, isang kabalyero ng kaharian na agad na nakakakulong ng mga tulisan.
Naalala niya ang iba't ibang beses na nakipaglaban siya at ang ating pangunahing tauhan. Mukhang magkaibigan at magka-rival sila na pantay ang panalo, kaya nagbabatian sila na parang matagal ng magkaibigan na may mataas na paggalang sa isa't isa. Di nagtagal, pumunta ang dalawa sa isang tavern para uminom at ipagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Sabi ni Bale, pumunta siya para tingnan ang gulo at hindi niya inaasahang makasalubong ang isang matagal ng kaibigan. Umiinom siya ng isang higop ng inumin at nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Ash dito sa kaharian. Pagkatapos ay naghahanda ang ating pangunahing tauhan na ikwento ang lahat ng nangyari sa kanya. At pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi niya na kaya niya iniwan ang mga kawal. Pagkatapos ay pinapatay ni Ash ang sigarilyo niya at sinabing naiirita siya tuwing naaalala ang lahat. May naisip si Bale at nagmungkahi na magsimula siya ng bagong buhay doon. Nalilito ang ating bayani, hindi maintindihan ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tumuturo si Bale at sinabing maging isang dungeon hunter siya. Lalong naging mas nalilito si Ash at tinanong kung ano ang isang dungeon hunter. Ipinaliwanag ni Bale na ito ay isang trabaho kung saan nilalakad mo ang mga monster sa loob ng mga dungeon. Bukod pa rito, maaari mong ibenta ang mga batong mahika mula sa mga monster para kumita. Ngumiti si Bale at sinabing magiging masaya siya kung isang dating kabalyero ang magiging mangangaso. Ngunit biglang pumasok ang isang sundalo na sumisigaw para kay Lord Bale, sinasabing isang emergency ito. Sumisigaw ang sundalo na nagkaroon ng biglaang paglitaw ng mga halimaw sa loob ng dungeon. At upang mas lalo pang maging masama ang sitwasyon, kinumpirma niya na ito ay isang pagbubulusok ng mga nilalang. Sabi ng knight na humingi siya ng tulong pero hindi niya alam kung ilan ang mga mangangaso na darating. Pagkatapos ay lumapit si Bale sa ating pangunahing tauhan na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay inimbitahan niya siyang makipaglaban kasama ang mga kabalyero sa labanan na ito. Ang pagbubulusok ay kapag nagwawala ang mga halimaw at sinakop ang lungsod. Dahil walang awa ang mga nilalang sa pag-atake at walang pinipiling tao, alam ng ating pangunahing tauhan na kailangang kumilos agad upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay. Kaya tinanggap niya agad ang imbitasyon at sinabing sasama siya sa laban. Pagkatapos ay nagkamayan silang dalawa, masaya na muling magkasama sa laban. Di nagtagal, pumunta ang grupo sa asosasyon ng mga mangangaso upang mangalap ng impormasyon. Ang lugar ay isang gulo, lahat ay nagmamadali at nagsisigawan. Ipinapahayag ng sundalo ang pagdating ni Bale kay May habang nakikipaglaban ng mga mangangaso. Isa pa nga sa kanila ang nagtatanong kung nakatanggap na ba ang orden ng mga kabalyero ng tawag. Nagkomento ang ating binata tungkol sa kalituhan at sinabing seryoso ang sitwasyon. Lumapit siya sa isang babae na nagngangalang May at humingi ng karagdagang detalye. Sinimulan niyang ipaliwanag na ang problema ay ang mga asong unggoy sa dungeon. Ibinunyag ni May na nagkaroon ng paglaganap ng 300 sa kanila sa ika-10 palapag. Nababahala si Bale at sinabing tiyak na magkakaroon ng sabog-sabog. Tapos ay nagtaka si May kung sino ang ating bayani at ipinakilala ni Bale siya bilang kanyang kaibigan. Nagsimula nang magduda ang babae dahil napagtanto niyang hindi siya isang knight ng kaharian. Lumapit ang ibang mga mangangaso at nagtatanong kung may karanasan man lang ang ating binata. Ngunit sinisiguro ni Bale na napakahusay niya at hindi na nila kailangang mag-alala. Walang oras na pwedeng ipagpabukas, sinabihan niya ang lahat na magmadali at pumunta agad sa dungeon. Pagkatapos ay dumating ang grupo sa madilim na pasukan ng ikalawang dungeon ng lungsod. Ialok ni Bale sa ating bayani ang isang armas at isang suit ng armor bilang pansamantalang gamit. Ash ay nagsabing mas gusto niya ang mahaba at matibay na espada at sinasabi ng kaibigan niya na mayroon siyang perpektong armas. Pagkatapos ay binibigyan niya ang ating pangunahing tauhan ng isang mahiwagang espada para gamitin sa laban. Sabi ni Ash na hindi pa niya ito nakikita at ipinaliwanag ni Bale na ito ay isang teknolohiya mula sa kaharian. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang mahiwagang bato at tinanong siyang ilagay ito sa hawakan ng espada. Pinipili ng ating binata ang bato at naghahanda nitong ilagay sa baril ayon sa utos at sa sandaling mailagay niya ang hiyas sa tamang lugar, agad na nagsimulang lumiwanag ang espada. Isang asul na aura ang bumabalot sa tibak na nag-iiwan sa ating pangunahing tauhan na labis na nagulat. Ipinaliwanag ni Bale na ito ay malaking nakakapagpataas ng kakayahan sa pagputol at pinsala ng sandata. Nabibighani si Ash dahil ganap na nitong binago ang paraan niya ng pakikipaglaban. Ngayon na handa na ang lahat, naghahanda na ang koponan na pasukin ang dungeon ng tuluyan. Pumapasok sila sa unang palapag, alam na bawat antas ay may iba't ibang mga nilalang. Pagkatapos, bumababa sila sa ikalawang palapag kung saan mas matitindi ang mga nilalang. Ibinunyag ni Bale na naglagay sila ng barikada para harangin ang mga halimaw doon. Pagdating sa ikatlong palapag, nagulat si Ash dahil parang isang normal na gusali ito. Sinasabi ni Bale na puno ng mga misteryo ang mga dungeon at nakatuon siya sa misyon. Itinuturo niya ang barikada sa hagdang at sinasabi, maglalaban sila doon. Pero bago pa sila makapag-ayos, sinimulan ng atakihin ang barikada. Sumisigaw si Bale na dumating na ang mga halimaw at bomb ibigay na ang barrier. Tapos tinawag niya ang ating bayani at naghanda ang lahat para sa malaking laban at sa isang malakas na pagsabog, tuluyang nawasak ng mga kalaban ang barrier.
Pagkatapos ay lumabas ang isang karamihan ng galit na asul na unggoy mula sa kabilang panig. Sinasabi ni Bale na ang kanilang mahina na bahagi ay ang ulo nila at sinasabi ni Ash na naiintindihan niya. Isa sa mga unggoy ang unti-unting lumapit upang atakihin ang ating pangunahing tauhan. Sa kabila nito, napagtanto ng ating binata na hindi gaano kabilis ang mga halimaw at sa isang suntok lang ay nahati niya ang nilalang gamit ang kanyang bagong espada. Nabigla ang iba pang mga mangangaso dahil agad niyang natalo ang halimaw. Nagulat din si Ash dahil parang mantikilya lang ang pagputol ng espada. Bale then laughs and asks if he liked his new magic sword. Our hero realizes that with her, he might not even need to aim for the head. Pagkatapos ay tina-target niya ang katawan ng isa pang unggoy upang subukan ang kanyang teorya. Nahati ang nilalang sa dalawa at itinapon laban sa pader dahil sa lakas ng impact. Bigla namang bumaba ang halimaw sa lupa, tuluyang natalo ng ating binata. Ngunit biglang may isang ibang unggoy na lumitaw at nagulat ang ating bayani. Sa kabila nito, tumalikod siya at nagawang putulin ng monster bago pa siya tamaan. Sabi ni Bale na matibay ang mga nilalang na ito at nagrereklamo ang ating bayani. At isang sipa at saksak ipinapakita ng ating batang lalaki na siya rin ay isang mangangaso ngunit isang ibang unggoy ang tumalon papunta sa kanya, handang durugin siya gamit ang lahat ng kaya niya. Sa kabila nito, hinati niya siya sa dalawa at sinabing napakahirap ng laban. Pagkatapos ay naghanda si Bale na makipaglaban at sinabing mahalaga ang balahibo nila. Pagkatapos ay pinutol niya ang isang halimaw at sinabing suot ito ng mga may lupa tuwing taglamig. Nabigla ang iba pang mga mangangaso dahil hindi mahina ang mga asul na unggoy. Nagtataka sila kung sino ang katulong na nakikipaglaban gaya ng kapitan. Isa sa mga kabalyero ang nagsabi na minsan na niyang napigilan mag-isa ang isang pagbubuhos ng hayop sa imperyo. At noong panahon na nagawa niyang talunin ng 200 na halimaw ng sabay-sabay. Nabulabog ang mga mangangaso at tinawag siyang isang piling bayani. Sinasabi ng kabalyero na pareho sila ng kakayahan ng 10 espada ng kaharian. Nakikinig ang ating batang lalaki at nagtatanong kung ano ang 10 espada ng kaharian. Tinanong ni Ash kung ano ang titulong ito, ang pinakamataas sa pagkakasunod-sunod. Inalis ng kabalyero ang kanyang helmet upang sagutin ang tanong ng ating bayani. Ibinubunyag niya na ito ang pinakapinapangarap na titulo sa lahat ng mga kabalyero. Pagkatapos ay sumigaw ang ating pangunahing tauhan at sinabing mas naging malakas si Bale. Sagot ng kaibigan niya na mas naging malakas din siya kaysa dati. Kaya magkasama nilang ipinagpatuloy ang laban, winawasak ang lahat ng mga halimaw. Ngumingitik tinatanong ng ating bayani kung talagang ganon ang iniisip ng kanyang kaibigan. Sabi ni Bale na mas lalo siyang ginaganahan na maging isang mangangaso. Pagkatapos ng laban, tinitingnan nila ang mga monster sa lupa at binabati ni Bale ang kanyang kaibigan sa kanyang ginawa. Ang iba ay nagulat dahil nag-api nila ang 300 unggoy mag-isa. At habang nagdiriwang ang magkaibigan, ang iba ay nagsisisi na wala silang nagawa. Sa pagbabalik sa asosasyon, ipinahayag ng babae ang gantimpala na 6. At nang may ngiti, sinabi niya na ang halaga ay 600,000 na hilera. Nabibigla si Ash at kinumpirma ni Bale na ito ang kinikita ng mga piling mangangaso. Sa isang kisap mata, sinamantala niya ang pagkakataon na muling anyayahan si Ash. At nakangiti, tinatanong niya kung ayaw ng ating bayani na maging isang mangangaso. Naging masaya si May at nananawagan sa kanya na tanggapin na ang paanyaya. Medyo nahihiya ang ating binata pero sa huli ay pumayag din sa ideya. At sa isang handshake, idineklara niya na magiging hunter siya. Pagkatapos ay nagdiwang ng buong saya ang lahat at natuwa sa balita. Bilang pagdiriwang, iminungkahi ni Bale na magdaos sila ng isang malaking pagtanggap na salo-salo. Pagkatapos ay bumaba ang gabi at nagsimula ang kasiyahan sa buong samahan. Makalipas ang ilang araw, dadalhin tayo sa barracks ng mga Imperial Knights. Doon, isang bagong recruit ang nagsabi kay Yoruka na may dumating na postcard para sa kanya. Pagkatapos, nagpapasalamat si Yoruka at tinanggap ang sulat na kaka-rating lang. Tinitingnan niya ang card at sinusubukang hulaan kung sino ang nagpadala nito sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang liham, biglang lumitaw ang isang masamang tawa sa kanyang mukha. At isang mapang-akit na tingin, sinasabi niya na ngayon ay hahabol na siya sa kanyang minamahal na nakatatanda. Pagkatapos ay bumabalik ang eksena sa headquarters ng Imperial Knights makalipas ang ilang sandali, kung saan ngumingiti si Yoruka ng may ginhawang at kasiyahang ngiti habang binabasa ang postcard. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang madiskubre niyang nasa lungsod siya ng ikalawang Donggoan. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan at natakot ang babae, agad na itinago ang liham. Sila ang mga kasamahan niyang sina Myrtle at Will na kaka-rating lang mula sa pagsasanay. Tinanong niya kung tapos na ang training at pumayag silang oo. Binaban niya si Myrtle sa sopa at nagrereklamo na kung wala si Ash, wala siyang motibasyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yoruka na nalaman niyang naging hunter ang nakatatanda sa kaharian ng Rosebell. Ipinaliwanag niya na may dumating na liham sa bahay niya at siya ay nanghuhuli ng mga halimaw. Naging mausisa si Myrtle at naisip kung maganda ang kita sa panghuhuli. Sasabihin niya na, base sa liham, mukhang walang problema ang ating bayani.
At mas mahusay na kapaligiran ito kaysa makisama sa mga taong may pagkiling. Tinapos niya sa pagsasabing mas bagay kay Ash ang pagiging mangangaso. Pagkatapos ay tumayo si Yoruka at inanunsyo na iiwan niya ang orden ng mga kabalyero. Nagulat si Myrtle at tinanong kung pupunta siya kay Ash at sinang ayunan ng babae upang mas lalong lumala ang sitwasyon. Sasabihin din niya na aalis siya para alagaan ang negosyo ng pamilya. Nagsasabi si Myrtle na magiging boring ang lugar kung walang tao, kaya niya napagpasyahang maging isang mangangaso na rin para makasama si Ash. Tinanong ni Myrtle si Yoruka kung nasaan si Ash sa kaharian ng Rosebell. Nang may kakaibang ngiti, sabi niya na pumunta na siya sa unang lungsod ng dungeon. Masaya siyang inimbitahan ni Myrtle na sumama ngunit sinabing hindi siya makakapunta ngayon. Sinasabi niya na kailangan muna niyang makipag-usap sa kanyang pamilya bago umalis doon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Myrtle na opisyal ng binuwag ang ika-13 na unit. Pagkatapos ay dadalhin tayo sa asosasyon ng mga mangangaso sa lungsod. Dumarating ang ating bayani dito at masaya siyang bumabati kay Myrtle ng isang masiglang magandang umaga. Tinanong niya kung sa wakas ay pumunta na siya para magparehistro bilang isang mangangaso. Labis ang tuwa ng babae dahil ang galing niya sa laban ay talagang kamangha-mangha. Pagkatapos ay ipinakikilala niya ang sarili bilang si Myrtle at sinabing sabik siyang makipagtulungan sa kanya. Susunod, binibigyan siya ng babae ng mga form na kailangang punan at nang nakangiti, pinipili ng ating bayani ang panulat at mabilis na pinupuno ang lahat. Kinuha ni Myrtle ang mga papeles at sinabing i-register niya ang lahat at pinapakiusapan siyang maghintay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dala ang kanyang lisensya sa pangangaso sa isang kahon. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang ipakita ang lisensya niya para makapasok at makalabas sa dungeon. Sa ganitong paraan, alam ng asosasyon kung sino ang nasa loob at makakatulong kung kinakailangan. Sinasabi rin ng babae na kailangang isumite ang lahat ng materyales mula sa mga halimaw at bawal ang manghuli ng walang layuning kunin ang balahibo para sa isang panglamig sa taglamig. Bukod dito, ipinahayag niya na hindi maaaring iwanan ng mga mangangaso ang kanilang pagkamamamayan. Tinanong ng ating bayani kung maaari siyang maglakbay at sinabing mas mabuting iwasan ito para sa kaligtasan. Pagkatapos ay tapusin niya ang paliwanag at tinanggap siya sa samahan. Salamat po, gagawin ko ang aking makakaya sa bagong trabahong ito. Ngayon bilang isang opisyal na mangangaso, diretso siyang pumunta sa pasukan ng ikalawang dungeon. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa isang checkpoint na nasa pasukan ng lugar. Isa sa mga empleyado ang lumapit at nagtatanong kung nais niyang pumasok sa dungeon. Kumpirma ang ating pangunahing tauhan at ipinapakita ang kanyang bagong lisensya bilang hunter sa lalaki. Matapos suriin ang lisensya, ibinabalik ito ng lalaki at sinabing maaari na siyang magpatuloy, ngunit habang siya ay dumadaan, aksidenteng nabangga niya ang isa pang mangangaso. Dahil sa pagkabangga, nahulog ang lisensya ng bata mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Humingi siya ng tawad at agad na yumuko upang kunin ang card para sa kanyang sarili. Ngunit nang makita ng grupo ng mga mangangaso ang lisensya, napansin nila ang marka ng baguhan dito. Tinukso nila siya at sinabing manatili na lang sa ibaba para hindi siya mamatay. Tinitingnan lang ng ating bayani habang umaalis ang grupo, naiinis sa kanilang komento. Hindi pinapansin ang pang-iinsulto, isinusuot niya ang kanyang guwantes, handa na simulan ang kanyang bagong buhay. Handa na ang lahat, sa wakas ay pumasok na siya sa dilim ng dungeon sa unang pagkakataon. Ngayon sa unang palapag, iniisip niyang mas mapapadali ang kanyang paggalugad. Bigla siyang nakarinig ng ingay at napagtanto na may monster sa paligid, ngunit sa totoo lang, dalawang batang lalaki pala ang nagdiriwang dahil nakakita sila ng mahiwagang bato. Lumapit si Ash, nagulat na makita ang mga batang mangangaso sa loob ng dungeon. Isa sa kanila ang nagpapaliwanag na nagsasli sila ng mga slime na ikinagulat ng ating bayani. Sinasabi ng batang lalaki na ang kailangan mo lang gawin ay magtapon ng gulay sa lawa para maakit ang mga nilalang. At totoo nga, lumapit ang slime sa paint, interesado kumain ng gulay. Pagkatapos, hinihila ng batang mangangaso ang halimaw mula sa tubig gamit ang kawayan. At upang tapusin, tinusok niya ang puso ng nilalang gamit ang maliit niyang espada. Ganito niya nakuha ang isang mahiwagang bato ng madali at mabilis. Ang ating bayani ay naiintriga dahil ito ay isang napakatalinong paraan upang kumita. Sinabi ng isa sa mga batang lalaki na mas lumalakas ang mga monster sa mas mabababang palapag. Kaya't inirerekomenda niya na pumunta si Ash sa ika-10 palapag kung kumpiyansa siya. Nagpasalamat ang ating pangunahing tauhan sa payo, ngunit tila may ibang gustong sabihin ang batang iyon. Bigla siyang humawak ng kamay at humingi ng bayad sa impormasyon mula sa ating bayani. Nagbayad si Ash sa batang iyon at nagpasalamat siya sa kanilang napagkasunduang kasunduan. Narealize ng batang lalaki na hindi lang mga slime ang nahuli doon. Matapos magpakatatag, nagpasya siyang oras na para pumunta sa susunod na palapag. Pagkatapos ay palm siya, sabik na makita kung anong mga halimaw ang naghihintay sa kanya sa unahan. Samantala, mukhang nasa matinding problema ang grupo ng mga mangangaso kanina. Nabigla ang kanilang leader at nagtaka kung anong uri ng mga nilalang ang mga iyon.
Bigla silang napalibutan ng ilang madilim na mga halimaw. Malayo roon, sa wakas ay narating ng ating bayani ang pasukan sa ika-4 na palapag ng dungeon. Nabibigla siya dahil biglang nagbago ang tanawin sa isang luntiang parang at ang pinakakamangha-mangha ay kahit sa ilalim ng lupa, may asul na langit. Habang naglalakad sa parang, napapansin niya ang kakaibang galaw sa mataas na damo. Biglang lumitaw ang isang cute na maliit na kuneho na may sungay sa harap niya. Pagkatapos ay iniiwanan siya ng hayop na nakatalikod na nagdudulot sa kanya ng kalituhan. Ngunit bigla, binato siya ng isang malakas na sipa ng kuneho at pinadapa ang ating bayani. Kahit na ito ay cute, naaalala niya na isa pa rin itong halimaw at inaatake niya ito gamit ang kanyang espada. Kaya nagkakaroon ng unang tagumpay ang ating pangunahing tauhan bilang isang opisyal na mangangaso. Pagkatapos, kinuha niya ang isang aklat upang malaman ang pangalan ng nilalang na iyon. Pagkatapos, ipinapakita ng libro na ang halimaw ay isang kunhong may sungay, isang napakadiretsong pangalan. Naiintindihan ni Ash na kailangan niyang tipunin ang sungay at ang mahiwagang bato bilang mga materyales. Pagkatapos ay nilalapitan niya at kinukuha ang mga bagay mula sa halimaw na kanyang kamakailan lang natalo. Lahat ay inilalagay niya sa kanyang bag at natuklasan niya ang isang napakamisteryosong bagay. Gayunpaman, nadiskubre niya na maliit lang ang halaga ng mga materyales at biglang dumating ang ilang mga kuneho. Kaya't nagpasya siyang hindi na makipaglaban at pupunta na lang sa mas mabababang palapag. Ngunit isang karamihan ng mga kuneho ang pumaligid sa kanya nang may hindi kaaya-ayang tingin at walang ibang magagawa. Nagsimula ang ating binata na tumakbo ng desperado upang makalayo sa mga ito. Pagkatapos nyun, ipinagpapatuloy niya ang kanyang paggalugad at nararating niya ang ika-9 na palapag ng dungeon. Mas lalo siyang umabante at sa ika-10 palapag nakipaglaban kasama ang iba pang mga mangangaso. Sa wakas, narating ng ating bayani ang ika-13 palapag, isang napakalalim na lugar. Pero biglang narinig niya ang isang nakakatakot na sigaw mula sa dulo ng pasilyo. Nang hindi nag-aatubili, tumakbo siya papunta sa tunog upang alamin kung ano ang nangyari. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang grupo ng mga mangangaso na napapalibutan ng mga kalansay na nagdurusa. Pagkatapos ay nakilala niya ang grupo na nangmukha sa kanya sa pasukan ng dungeon kanina. Isang dambuhalang kalansay na nakasuot ng pulang kapa ang sumugod sa pinuno ng grupo gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Nang makita ang panganib, sumigaw ang ating bayani at tumalon upang iligtas ang mga ngaso mula sa suntok at sa mabilis na galaw ay nagawang saluhin ang espada ng halimaw ng tama. Tatanong ang mga ngaso kung ayos lang siya at sinasabi ng ating pangunahing tauhan na ayos naman siya. Narealize niya na isang kalansay ang kalaban at ito ang kauna-unahang nakita niya. Agad niyang itinulak ang nilalang at tinamaan sa gitna ng dibdib nito. Sobrang lakas ng tama kaya ang katawan ng kalansay ay nagkabasag-basag sa maraming piraso. Ngunit kahit pagkatapos ng atake, buhay pa rin ang nilalang at nakatitig sa kanya mula sa lupa. Nagtataka ang ating bayani kung ang kahinaan ay ang ulo, tulad ng mga unggoy, at buong lakas niyang pinukpok ang ulo ng halimaw upang tapusin ang laban. Pagkatapos ng tama, huminga siya ng maluwag, iniisip na tuluyan na niyang natalo ang nilalang. Isang mahiwagang lila na bato ang lumitaw mula sa mga kalansay sa lupa. Ngunit nagsimulang magsama-sama muli ang mga buto, nagre-regenerate kasama ang bato. Nagtataka ang ating binata kung immortal ang nilalang at napagtanto niyang patay na ito. Sumisigaw ang mga ngaso na ang mahina niyang punto ay ang mahiwagang batong nasa kanyang puso. Pagkatapos ay tinitingnan ni Ash at nakikita ang kumikislap na bato sa dibdib ng halimaw at naiuunawaan ang lahat. Muling bumubuo ang kalansay at nilalakad upang atakihin muli ang ating bayani. Pero handa na ang ating pangunahing tauhan na sirain ang mahiwagang bato magpakailan pa man. Sa isang mabilis na pagtama, winawasak ng ating bayani ang mahiwagang bato sa dibdib ng halimaw. Nang nakasilip ang kanyang kamao, pinukol niya ng buong lakas ang magic stone, at sa isang sigaw, tinanong niya kung nagustuhan ng halimaw ang malakas na suntok na iyon, at tuluyang bumagsak ang nilalang sa lupa, tuluyang natalo. Pagkatapos, hinarap ng ating bayani ang iba pang mga kalansay na may ngiti sa mukha. Ngayon na alam na niya ang mahina nilang punto, magiging mas madali ang laban, at hindi na mag-aksaya ng oras, nilalakad niya papunta sa iba pang mga nilalang sa paligid niya. Pagkatapos, ginamit ang ating pangunahing tauhan ng kanyang espada upang saktan ang sentro ng bawat halimaw. Sa isang serye ng mga suntok, winawasak niya ang lahat ng mga kalansay ng sabay-sabay. Pagkatapos ng laban, huminga siya ng maluwag, natapos ang isa na namang hamon. Lumapit ang grupo ng mga mangangaso at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos ay nakilala siya ng leader bilang bagong dating na pinagtawanan nila sa pasukan. Nahiya siya, humingi ng paumanhin, at tinanong ng ating bayani kung ano ang nangyari doon. Ipinaliwanag ng mangangaso na pumasok sila ng mas malalim dahil sa kamakailang katahimikan. Kaya napunta ang grupo sa mas mapanganib na palapag at bigla na lang silang sinalubong ng isang kalansay na sumugod sa kanila mula sa dilim. Sa laban, nasugatan ng isa sa mga kasapi na si Sammy habang nililigtas ang kanyang kaibigan. Kahit nakipaglaban, wala silang laban sa mga halimaw. Pagkatapos, tinitigan ng babae sa grupo nang may pag-aalala ang sugat ng kanyang kasama.
Sa kasalukuyan, sumisigaw si Sammy sa sakit at tinatanong ng ating bayani kung ayos lang siya. Nakikita ng ating bayani na seryoso ang sugat ni Sammy at nasa panganib ang kanyang buhay, ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang anino sa dilim sa kanilang likuran, at sa gitna ng kadiliman, ilang pulang mata ang nagsimulang magningning ng matindi. Lumalabas pa ang mas maraming kalansay upang makisali sa laban-laban sa grupo. Napagtanto ng ating pangunahing tauhan na mas marami pang mga halimaw ang lumitaw at lumala ang sitwasyon. Natakot ang grupo ng mga mangangaso dahil sobrang dami ng kalaban na kailangang labanan. Pagkatapos ay sigaw ng babae na mag-ingat ang ating bayani sa biglaang pag-atake. Ang ating pangunahing tauhan ay napalingga sa gulat at naghahanda sa darating na laban. Isang hukbo ng mga kalansay ang sumugod sa ating binata. Sa kabila nito, winawasak niya ang isa sa mga halimaw, ngunit agad na muling nagbabalik ang nilalang. Pagkatapos ay bumangon ng iba pang mga kalansay at muling nakipaglaban na parang walang nangyari. Doon niya napagtanto na kailangan niyang tumutok sa mahiwagang bato upang manalo sa laban. Walang oras na dapat sayangin, sumisigaw siya na kunin ng grupo ang sugatang lalaki at tumakas. Habang tumatakbo sila, pinipigilan ng ating bayani ang mga monster gamit ang kanyang mga sipa sa espada. Natutunan niyang putulin ang isa sa kalahati, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng iba. Napagtanto ng batang lalaki na sobrang dami ng kalaban at hindi niya maitutok ang paningin sa mga bato. Lalong naging masalimuot ang sitwasyon dahil napalibutan na sila ng mga nilalang. Hindi alam ang gagawin, nag-iisip ang ating bayani kung paano siya makakalabas sa sitwasyong ito. Bigla siyang nakaisip at naaalala ang isang bagay na ginawa niya bago pumasok. Naalala niyang bumili ng isang mahabang espada at isang balikat na panangga sa isang tindahan at kasama ng mga kagamitan, nakatanggap din siya ng isang bomba ng usok bilang bonus. Ipinaliwanag ng tindero na ang usok ay nakakatakot sa mga kalabang monster sa loob ng dungeon. Sinasabi niya na maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa oras ng kagipitan at ipinasa ito sa ating bayani. Sa kasalukuyan, desperadong hinahanap niya ang smoke bomb na napanalunan niya. Nakangiti, sa wakas ay natagpuan niya ang bagay sa isa sa kanyang mga bulsa. Walang ibang pagpipilian, naghahanda siyang ihagis ang bomba at subukan ng kanyang swerte. Sa isang talon, ihinahagis ng ating bayani ang bomba ng buong lakas sa lupa. Sumasabog ang bomba at naglalabas ng malaking dami ng usok sa buong paligid. Isa sa mga kalansay pa nga ang tumanggap ng diretsyong tama ng bomba sa mukha. Ang pagsabog ay lumikha ng usok na pansamantalang nagdudulot ng dilim sa mga halimaw. Nag-aalala ang grupo, nagtatanong kung gagana kaya ang bagay laban sa mga kalansay. Ang ating pangunahing tauhan ay desperadong umaasang gagana ang smoke bomb at sa pagkagulat ng lahat, tuluyang naparalisa ang mga halimaw. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay at sinasabi na ang smoke bomb ay kamangha-mangha, ngunit sumisigaw ang ating bayani na hindi pa panahon ang magpasalamat at kailangan nilang tumakbo, kaya tumakbo ang grupo, sinasamantala ang pagkakataon na makalayo mula doon. Nakatakas sila at nagtago sa isang ligtas na lugar upang magpahinga. Pagkatapos, nagsasawa si Sammy na mawawalan siya ng braso, ngunit pinapalakas ni ating bayani ang loob niya. Pagkatapos ay gumagawa siya ng pansamantalang benda upang mapigilan ang pagdurugo ng mga bata. Pagkatapos ay uminom siya ng isang potion at ibinuhos ito sa bibig ng mangangaso upang pagalingin siya. Sa kaunting puwersa, nagawa ng ating bayani na mapainom si Sammy ng buong potion. Tumitigil ang pagdurugo at sigaw niya na dalhin ng grupo ang sugatang lalaki sa ibabaw. Pagkatapos, ibinabalik tayo ng eksena sa malaking tore ng samahan ng mga mangangaso. Pagdating sa pinto, desperadong sumisigaw ang ating batang lalaki ng doktor agad-agad. Dumating ang isang pangkat ng rescuer at dinala ang hunter sa loob ng gusali. Pagod, nauupo ang ating bayani at iniisip na tapos na rin ang kanyang gawain. Nagpasalamat ang leader ng grupo at nag-alok ng gantimpala, ngunit tumanggi siya sa pera. Normal lang na magtulungan ng mga mangangaso at ayos lang lahat. Isang oras ang lumipas, umalis ang doktor sa kwarto at nagmadaling hanapin ang balita. Sabi ng doktor na kung hindi dahil sa potion, malamang patay na si Sammy ngayon, ngunit inamin niya na sa kasamaang palad, hindi na mailigtas ang braso ng bata. Ang importante ay buhay siya dahil posible ang lahat. Nakikita ang pagkakaibigan ng grupo, nakaramdam ng kaunting inggit ang ating pangunahing tauhan, at sandali niyang naalala ang kanyang mga dating kaibigan mula sa unit ng Janus. Makalipas ang ilang sandali, sa isang tavern, tinanong ng isang mangangaso kung hindi siya sasali sa isang grupo. Dalawang bodybuilder ang nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang koponan, ngunit sinabing mas gusto niyang mag-isa. Pagkatapos ay ibinahagi ng mangangaso na narinig niya na inimbitahan din siya ng grupo ng Golden Knight. Naalala niya ang paanyaya ni Kyle pero nakainis ang paraan ng leader. Bigla namang ibinunyag ng mangangaso na may lumitaw na isang kilalang halimaw sa ika-14 na palapag. Nalilito ang ating bayani at ipinaliwanag ng batang lalaki na ito ay isang napakabihirang halimaw mula sa dungeon. Ang halimaw ay si Dulehan, isang kabalyero na walang ulo na nakasuot ng itim na armor. Ang mga ngaso ay nagbababala na malakas ang mga halimaw na ito at kailangang mag-ingat ang ating bayani, ngunit biglang napalingon ang lahat sa tavern sa pinto dahil isang napakagandang babae ang dumating at nakakuha ng pansin ng lahat.
Lahat ng lalaki sa bar ay tuluyang naakit sa ganda ng babae. Kahit ang mga bodybuilder ay nagtatangkang imbitahan muli ang ating bayani, ngunit tumanggi siya hanggang sa biglang tinakpan ng babae ang mga mata ng ating pangunahing tauhan sa pagkagulat. Nabubulunan siya at nagtatanong kung sino ang may-ari ng misteryosong boses na iyon, at sa kanyang gulat ay nakita niyang ang babae ay si Daruka, ang kanyang kaibigan. Ngumiti siya at sinabi na dumating siya para makita siya na ikinagulat niya ng husto. Makalipas ang ilang sandali, naupo ang dalawa sa isang mesa sa labas upang mag-usap. Tinanong siya ng ating bayani kung bakit siya nasa kaharian ng Roseville, napakalayo. Ngumiti siya at nagsabi na pumunta siya dito para hanapin siya. Tinanong niya tungkol sa mga kabalyero at sinabi ni Ruka na humiling siyang umalis sa Orden. Pinapaalalahanan siya ng ating binata na ang kanyang pamilya ay marangal at tinatanong kung paano nila siya pinayagang umalis. Ibinunyag ng babae na naghiwalay na sila at napasimangot ang lalaki habang inaalala ang balita. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hinamon siya ng kanyang ama sa isang duel kung nais niyang umalis at nang walang pag-aatubili, tinapos niya ito upang makaalis ng tuluyan. Sinasabi rin ni Ruka na magiging mangangaso siya para palagi siyang nasa kanyang tabi. Lubos na nahihiya ang ating pangunahing tauhan at namumula sa pahayag ng babae. Pagkatapos ay ngumiti si Yorika sa kanya at sinabing okay lang na maging hunter at bride siya. Naging awkward ang ating bayani at parang gustong magtanong ngunit hindi makapagsalita. Humihingal-ngalang at malalim at iniisip na kung gusto siya nito, mahuhulog din siya sa pagmamahal dito, ngunit bigla niyang naalala ang kanyang pana, Fionte Laffy, na may napakagalit na ekspresyon. Kaya't sobra siyang natatakot na muling mapagkatiwalaan. Sa kasalukuyan, pinipilit niyang itago ito sa isang ngiti at sinabing hindi naman ito malaking bagay. Napansin ni Yorika ang kanyang kalungkutan at tinawag siya ng may labis na pag-aalala sa mukha. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyayakap ang kanyang kamay at tinatawag siyang kawawa sa dinaranes niya. Galit na sinabi niya na nasaktan siya dahil sa nakakatakot at nakasisirang babae na iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang mag-relax dahil hindi niya siya kailanman iiwan at may matatag na tingin, ipinangako niya na isusugal niya ang sariling buhay niya para dito. Pagkatapos ay lumapit siya at nagsabing masaya siyang hindi siya kinuha ng ibang babae at nang nakangiti, sinabing maghihintay siya hanggang maayos niya ang kanyang damdamin. Sobrang gulat ng ating bayani na napalunok siya ng kape at naisip kung ganun talaga siya. Nang nervyoso, iminumungkahi niya na bumalik na sila sa inn at pumayag naman siya. Habang naglalakad, tinanong niya kung nakapag-ayos na si Yorika ng inn at sinagot niya na oo. Pagkatapos ay tumuturo siya at sinabing nasa kabila ng kalsada ang kanyang kwarto, ngunit sa kanyang gulat, nagsimula ng maglakad ang babae sa parehong direksyon habang siya ay lubos na naguguluhan habang sabay nilang nilakad ang hagdang-hagdang ng inn, at mas lalo pang nakadagdag sa gulo, huminto si Yorika sa harap ng tanging kwarto na kanilang pinagsasaluhan sa inn. Nangangatwiran ang ating bayani sa gulat habang si Yorika ay nagniningning ang muka at masaya sa tabi niya. Nagtataka siya kung bakit naroon siya at sinasabi ni Yorika na nadiskubre niya ang kanyang inn. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng kwarto at sinabing seryoso siya. Pagkatapos niyon, niyayakap siya ng babae at sinabing mula sa sandaling iyon, magkasama na sila magpakailan pauman at mas lalo pang pinapababa ang loob niya nang mahina siyang bulong sa kanyang tainga, tinatawag siyang senior. Lubos na nahihiya at namumula ang ating pangunahing tauhan sa ugali ng babae. Pagkatapos ay ipinapakita tayo sa inn kinabukasan ng umaga habang sumisikat na ang araw. Dito makikita si Yorika na mahimbing na natutulog habang ang ating bayani ay gising na sa kama. Ipinagmamalaki niyang sinabi na nagawa niyang pigilan ang sarili at binati siya ng babae ng magandang umaga. Patuloy pa rin siyang pinupuri dahil nanatili siyang matatag buong magdamag na kasama siya sa tabi niya. Ngumingiti, sinasabi ng babae na hindi niya papilitan ang mga bagay sa pagitan nila, pero naninindigan siyang balang araw ay mapipilitan niya itong mahawakan siya. Pagkatapos ay hinailan ni Yorika siya sa gilid at sinabi na kailangan nilang pumunta sa asosasyon para kunin ang kanilang lisensya. Iniisip ng pagod nating bayani na kung magpapatuloy ito, hindi na siya matutulog kailanman. Pagkatapos ay ipinapakita sa atin ang malaking tore ng asosasyon ng mga mangangaso sa lungsod. Pagdating doon, pumunta sila at naghanda upang mag-apply para sa kanyang lisensya sa pangangaso. Tinitingnan ni Mai sila at binabati si Ash ng masaya, ngunit lumapit si Yorika at binati ang babae ng may mapaghamong pose. Pagkatapos ay ipinahayag niya na pupunta siya upang kunin ang kanyang lisensya at labis na nagalit si Mai. Sa kabila nito, tinatago ng receptionist ang kanyang tunay na hangarin at hinihiling nilang maghintay sandali. Tinanong niya kung may mali, seryosong nakatitig si Yorika sa kanya. Ngumiti siya at sinabing ipinagbigay alam niya sa receptionist na gusto niya ito, galit na galit. Ibinabato ni Mai ang lisensya sa mesa at tinatawanan siya ni Yorika ng may mapanuyang ngiti. Pagkatapos ay sumigaw si Mai sa sarili na hindi siya magpapatalo sa kompetisyong iyon kahit anong mangyari. Tumingin lang si Yorika ng may pagtutol at sinabing gawin niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay nagbabatukan ng dalawa ng may puot habang ang ating bayani ay nagsusumamong sa gitna ng laban. Upang mapawi ang tensyon, sinasabi niyang maaari na silang pumasok sa dungeon ngayon.
Dumating sila sa dungeon at sinasabi ni Ash na kasama si Yorika, kaya nilang pumunta pa sa mas malalim. Agad na walang pag-aaksaya ng oras, diretso nang umakyat ang magkapareha sa ika-10 palapag ng dungeon. Pagdating niya roon, itinuro niya ang ilang unggoy at tinanong si Yorika na makipaglaban mag-isa. Ramdam ng mga nilalang ang presensya ng dalawa at naghahanda na sa laban. Pagkatapos, umatake ang mga halimaw sa babae nang walang pag-aatubili. Mananatiling nakatutok si Yorika at agad na ihahanda ang kanyang pana para sa counter-attack. Pagkatapos ay pumutok siya ng isang enerhiyang palaso na tinamaan ng diretso ang isa sa mga unggoy. Nanunood ang ating pangunahing tauhan ng laban mula sa malayo. Medyo nagulat sa eksena, hindi nag-aksaya ng oras, kinuha ng babae ang higit pang mga pana mula sa kanyang quiver upang magpatuloy. Sa pagkakataong ito, naghahanda siya ng 3 pana ng sabay-sabay para sa mas makapangyarihang atake. At sa isang tumpak na tira, nagpapalabas siya ng isang pagsabog ng enerhiya sa iba pang mga halimaw. Na-impress si Ash at sinabing malaki ang pagbuti ng kanyang katumpakan at kasanayan. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil dami pa ang mga unggoy na umatake sa babae. Nang makita ang paparating na mga kalaban, sigaw niya sa kanya na lumipat sa pakikipaglaban gamit ang kamay at paa. Pagkatapos, inilalabas ng babae ang kanyang pana at kumukuha ng tibak upang makipaglaban ng malapitan. Sa isang talon, sumalpok siya ng malakas sa isa sa mga kalapit na unggoy. Ang kabilang halimaw ay nagulat nang makita ang kasama nitong natalo. At sa isang likod na solto, tinapos ng babae ang nilalang sa isa pang sipa. Sa wakas, sinakiyan niya ang huling unggoy at tapos na ito ng tuluyan. Humanga si Ash at napagtanto na marami na silang pinagdaanan nang hindi siya kasama. Pagkatapos ng laban, ipinagdiriwang ni Yorika ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtango sa ating bayani. Ngumiti siya at sinabi na proud siya na nag-improve na ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ng pangangaso, umalis ang dalawa sa dungeon para makapagpahinga. Pinupuri ng ating pangunahing tauhan si Yorika at hiningi niya na purihin pa siya nito. Pagkatapos ay nagmumungkahi siya na kinabukasan ay pumunta sila sa ika-13 na palapag. Ngunit bigla na lang may isang mangangaso na dumating na tumatakbo at sumisigaw ng kanyang pangalan. Tumigil ang batang lalaki at sinabi na biglang may isang kilalang halimaw na lumitaw sa loob ng dungeon. At para mas lalong lumala ang sitwasyon, ipinahayag niya na ang nilalang ay isang dulahan at nagulat si Ash. Pagkatapos ay bumalik ang grupo sa asosasyon upang intindihin ang sitwasyon. Pagdating nila, nakakita sila ng isang batang babae na traumatized na nakaupo sa isang upuan. May ipinaliwanag na natagpuan ng grupo nila ang dulahan sa ika-14 na palapag. Ibinunyag ng babae na siya lang ang nakaligtas at pumanaw si Ten. Ang ating bayani ay yumuko at hiniling sa kanya na sabihin kung ano ang nangyari. Nagpanik ang babae at sinabi na pinatay ng espada ng halimaw ang lahat ng biglaan. Tinanong niya tungkol sa espada, ngunit sobra siyang natroma para makasagot. Napagtanto niya na hindi siya makapagsalita at tinanong ni Mai kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Sinasabi ng ating pangunahing tauhan na kailangan nilang kunin ang mga bangkay at nalilito si Yorika. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay para suriin ang mga sugat at maintindihan kung paano nakikipaglaban ang halimaw. Pagkatapos ay dinala ang babae ng mga doktor upang makapagpahinga mula sa trauma. Nagpapalala ito ng sitwasyon dahil ngayon ay wala na silang paraan upang malaman ang tungkol sa kalaban. Kung walang impormasyon, sinasabi ng ating bayani na imposibleng bumuo ng isang pangkat ng paglupig. Naaalala ni Mai ang pulang unggoy, isang halimaw na lumitaw 3 taon na ang nakalipas at ibinunyag niya na kailangan ng pinakamatitibay na mangangaso noon para mapatay ito. Kaya't magbubuo ang samahan ng isang pangkat ng rescue kasama ang mga hunters na magbibigay alalay. Sasabihin ng isa sa mga mangangaso na maaari silang mamatay kung makatagpo nila ang dulahan sa misyon. Naging malalim ang kanyang pag-iisip, naaalala ang mga mangangaso na naglaho ang buhay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mai at tinawag siya sa pangalan, may matatag na tingin, at walang pag-aatubili, voluntaryo ang ating bayani na maging tagapag-alaga para sa pangkat ng rescue. Kinabukasan, nagtipon ng grupo sa harap ng ika-2 dungeon para sa misyon. Ipinaliwanag niya sa lahat na ang destinasyon ay ang ika-14 na palapag kung saan namatay ang grupo. Isa sa mga mangangaso ang nagtatanong kung ano ang gagawin nila kapag nakatagpo nila ang monster sa loob ng dungeon. Ngunit tumawa ang iba pang mga mangangaso at sinabing kaya nilang talunin ang monster. Sinabi ng ating batang lalaki kay Yorika na maghintay, ngunit tumanggi siya at sinabing kaya rin niyang makipaglaban. Sabi ni Yorika na hindi ito magiging pabigat at pumayag din ang ating bayani. Sa matapang na tingin, sigaw ng ating pangunahing tauhan na simulan na ang misyon. At saka sumunod ang pangkat ng rescue sa ating bayani papunta sa loob ng dungeon. Nagsimula na silang bumaba sa mga palapag ng dungeon nang hindi humihinto. Sa daan, napansin ng ating bayani ang presensya ng ilang kalaban sa unahan at sa pagkabigla ng lahat, may ilang kalansay na sundalo na may mga espada. Pagkatapos ay sumisigaw siya na ang prioridad ay ang pagliligtas at iniutos sa lahat na magpatuloy. Tapos, tinanong ni Ash si Yorika na tamaan ng mga batong mahika sa mga kalaban. Sa isang talon, pinakawalan niya ang isang pagsabog ng enerhiya na winawasak ang lahat ng mga halimaw.
Humanga ang iba pang mga mangangaso sa kamanghamanghang kakayahan ng babae. Sinasabi pa nga na magiging madali ang pag-akyat sa ika-14 na palapag gamit ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang masamang aura at nagbigay sa ating bayani ng babala. Naramdaman ng panganib, nagpapatuloy ang grupo sa pagtakas sa mga yelong na koridor. Sumasaliksik sila ng mas malalim pa sa dungeon upang marating ang kanilang destinasyon. Ngunit bigla na lamang tumigil ang lahat, nagulat sa kanilang nakita sa unahan. Ito ang kabayo na walang ulo, ang nakakatakot na halimaw na si Dullahan mismo. Nakatayo ang nilalang doon na may malaking espada na nakapula sa apoy. Itinaas nito ang espada upang atakihin ang isa sa mga mangangaso sa grupo. At isang malakas na suntok, tinatamaan ng Dullahan ng batang lalaki ng buong lakas niya. Sinubukan ng mangangaso na magpagtanggol, ngunit tinamaan siya ng diretsyo ng suntok ng nilalang. Ang naglalagablab na espada ng nilalang ay tumama ng diretsyo sa mangangaso. At sa isang galaw, winuwasak ng halimaw ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Nalula ang ating bayani dahil hindi dapat naruroon ang halimaw sa palapag na iyon. Nagtataka siya kung anong uri ng armas ang gamit ng halimaw sa laban dahil madaling natunaw ng apoy ang baluti at espada ng mga ngaso. Pagkatapos, iniisip ng ating pangunahing tauhan kung paano niya lalabanan ang ganitong kalaban. Tumingin ang halimaw sa natitirang bahagi ng koponan na may napakakilabot na tingin. Nakita ang panganib, isang mangangaso ang sumisigaw na mag-urong na agad ang lahat. Ngunit habang tumatakbo, napansin ng ating bayani na may kakaibang nangyayari dahil hindi naman talaga hinahabol ng kabayong walang ulo ang grupo. Tumingin lang ang nilalang habang paalis ang grupo. Tumigil ang ating bayani at nakita ang halimaw na biglang itinutulak ang espada nito sa lupa. Sa tingin niya, parang gawi ito ng isang duel sa pagitan ng mga kabalyero. Kaya naisip ng ating binata kung gusto ng halimaw ang isang laban. Pagkatapos ay naaalala niya ang kanyang mga mapagmalasakit na laban-laban sa mga makapangyarihang kalaban. At naaalala niya ang kilig na naramdaman niya nang harapin ng isang kalaban na katulad niya. Ang adrenaline ng laban kung saan isang suntok lang ang pwedeng magwakas ng lahat. Ngumingiti siya habang hinihila ang kanyang espada, damang-dama ang isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit biglang sumigaw si Ruka ng kanyang pangalan at pinukaw siya mula sa kanyang pag-iisip. Pinapaalalahanan niya siya na mas importante ngayon ang kaligtasan ng lahat. Nahiya ang ating bayani at napagtanto niyang nadala siya ng emosyon. Tumingin siya sa Dullahan na nananatiling nakatayo na parang naghihintay sa kanya. Samantala, takot na tumatakbo ang iba pang mga mangangaso, sumisigaw na matindi na malakas ang lakas ng halimaw. Napansin ni Ruka ang kanyang ekspresyon at tinanong siya tungkol sa itsura na iyon. Sinasabi ng babae na nakangiti siya at nagulat ang ating pangunahing tauhan sa sinabi nito. Tapos ay hinawakan niya ang kanyang bibig at napagtanto na talagang nakangiti siya. Kahit alam niyang isang maling hakbang lang laban sa halimaw na iyon ang katapusan niya, nakangiti siyang nagtatanong kung sa kaibuturan ay talagang nais niyang labanan ang halimaw. Pagkatapos ng pagtakas, bumaba ang gabi at ligtas na nakabalik ang lahat sa lungsod. Doon, sinamantala ni Yorika ang pagkakataon na maligo at magpahinga mula sa stress. Samantala, nakaupo ang ating bayani sa kanyang kwarto, nakalutang sa pag-iisip tungkol sa misyon ng araw. Hindi maalis sa isip niya ang hamon ng kabayo na walang ulo mula kanina. Kinabukasan, bumalik ang mga mangangaso sa asosasyon at ikinwento kay Mai ang lahat. Nalula ang babae nang malaman na ginamit ng halimaw ang isang espada na apoy sa laban. Ipinaliwanag nila na wasak ang kanilang mga sandata at baluti dahil sa lakas ng monster. Kaya sinasabi ni Mai na ang pinakamainam na gawin ay talikuran na ang pagbawi sa mga bangkay. May isa na nagsasabi na tawagan ng mga kawal pero sinasabi ni Mai na hindi ito posible. Nagtataka ang ating bayani kung may magagawa pa kaya sila tungkol dito. Nang makita ang sitwasyon, tumingin si Mai sa kanya ng seryoso at walang paligoy-ligoy na hiningi sa ating pangunahing tauhan na talunin ang nakakatakot na kalaban, dahilan kaya ang ating bayani ay hindi makapagsalita sa hindi inaasahang hiling ng babae. Pagkatapos ay inaalis niya siya mula sa receptionist ng may inis na tingin. Tapos ay humarap siya sa ating pangunahing tauhan ng may napakaseryoso at matatag na ekspresyon. Humihingi ang ating bayani ng kaunting oras upang pag-isipan ang bagay na iyon. Tumatanggap si Mai at nagsabing maghihintay siya ng iyong sagot na nakangiti. Pagkatapos ng gabi, lumalabas si Yorika mula sa paliguan, pinapahira ng buhok gamit ang isang tuwalya. Napapansin niya na nag-iisip ang ating bayani at tinatawag niya siya ng mahinahon. Pagkatapos ay ipinahayag niya na may mahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan sa kanya sa sandaling iyon. Umupo ang babae sa kama at tinanong kung tungkol saan ang nais niyang pag-usapan. Sinasabi ng ating bayani na nais niyang makipaglaban sa Dullahan kahit ano paman. Ipinaliwanag niya na hindi ito dahil sa misyon o obligasyon kundi dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya niya hinihiling kay Yorika na huwag makisali sa mapanganib na laban na ito. Ngunit pinutol siya ng babae at mahigpit na pisil sa kanyang pisngi. Tinanong niya kung bakit palagi siyang ganyan sa mga mapanganib na sitwasyon. Galit na galit, sinabi ng babae na nasaktan siya sa kanyang hiling sa kanya. Inaalala niya na noong panahon ng pagbaha sa imperyo, sinabi niya ang parehong bagay.
Noong panahong iyon, sinabi niya na hindi niya kailangang sumama dahil maaaring hindi na siya makabalik ng buhay. Pero kahit ganito, sumagot ang babae na sasama siya kahit anong mangyari. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng ating bayani na magsalita, ngunit pinutol siya ni Yorka. Sa buong kumpiyansa, sinasabi niya na hindi siya mamamatay o matatalo ng isang huwad na kabalyero. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ng babae na nangakong hindi na siya iiwan muli. Ngumiti siya at sinabi na gusto niyang pag-usapan kung ano ang gagawin nila pagkatapos manalo. Iminumungkahi niya na kumain sila sa isang mamahaling restoran gamit ang gantimpala. Sabi ni Yorika na masarap ang pagkain pero may iba pa siyang naiisip. Sa isang nakakaakit na tingin, ibinunyag niya na gusto niyang makuha ang gantimpala kapag natapos na ang lahat. Nalilito ang ating bayani sa hiling, ngunit ngumingiti lang ang babae sa kanya. Masaya siyang nagdiriwang at sinabing ngayon ay nangako na siyang bibigyan niya ng gantimpala. Kinabukasan, pumunta ang mag-asawa sa tindahan ng baril para maghanda sa laban. Tinanong ng ating bayani kung pwedeng harangan ng makapal na kalasag ang espada ng apoy. Sinasabi niya na ang tanging paraan para manalo ay ang paggamit ng bilis sa pag-atake. Paalala ni Yorika na matutunaw ang espada at baluti sa apoy ng halimaw. Sabi ng panday na kung mangyayari ito, kailangan nilang tanggapin ang mga pagkalugi. Ngumiti, naisip ng ating pangunahing tauhan na isa rin itong opsyon. Handa na silang pumasok sa dungeon at nagtungo sa ika-13 palapag. Pagdating doon, nararamdaman niya ang presensya ng halimaw at naghahanda para sa laban. Ito ang dulahan na may hukbo ng mga kalansay na naghihintay sa kanya sa parehong lugar. Napagtanto ng ating bayani na talaga palang naghihintay sa kanya ang nilalang. At para mas lalong lumala, ginamit ng halimaw ang mga bangkay ng mga patay na mangangaso upang makalikha pa ng mas maraming sundalo. Pagkatapos ay niyayakap niya ang kanyang backpack at naghahanda para sa laban. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga smoke bomb na binili niya para sa laban. Sa may kumpiyansang tingin, niyayakap niya ang kanyang bag at naghahanda sa susunod na laban. Pagkatapos ay sumisigaw ang ating bayani kay Yorika at sabay silang sumugod sa laban. Habang ang babae ay tumatalon para magbigay ng proteksyon, sinugod ng ating binata ang kalaban gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, pinaputok ni Yorika ang isang makapangyarihang energy arrow para tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit walang kahirap-hirap na binabawi ng dulahan ng atake ni Ash gamit ang kanyang espada. Sumusugod ang ating pangunahing tauhan upang atakihin ang nilalang gamit ang isang pag-atakeng panghimpapawid. Tumingin lang ang halimaw sa kanya habang naghahanda itong sumugod. At sa isang malakas na suntok, tinamaan ng ating bayani ang kabayo na walang ulo ng diretso. Ngunit napagtanto niya na hindi ginamit ng halimaw ang apoy nitong espada sa laban. Pagkatapos, naghahanda ang dulahan na sumugod muli gamit ang buong lakas nito. At sa isang patayong sipa, itinapon ng nilalang ang ating pangunahing tauhan ng malayo. Naiiwasan ng ating bayani ang atake, ngunit sobra ang lakas nito. Nakikita ang minamahal na nasa panganib, sumigaw si Ruka at pinakawalan ng isang enerhiyang palaso. Ang atake ay tumama ng diretso sa halimaw, ngunit walang naging epekto sa kanya. Tinanong niya kung ayos lang ang kaibigan niya at tiniyak niya na ayos siya. Napagtanto ng ating bayani na hindi pa ginagamit ng halimaw ang kanyang mga apoy at naiintriga siya na nag-enjoy ang nilalang sa kanilang laban. Ngumingiti, nakakatuwa para sa kanya ang lahat. Tapos ay lumingon siya sa monster at nagtatanong kung maaari pa nilang ipagpatuloy ang laban. Tumingin lang si dulahan sa kanya, handa na sa susunod na laban. Pagkatapos ay nagsimula ang pagtutunggali ng dalawang mandirigma habang naghahanda sa kanilang laban. Nakatutok ang seryosong tingin, nakatuon ang ating bayani sa darating na laban. At nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, umatake siya papunta sa halimaw. Gamit ang bilis niya, sinubukan niyang tamaan ang leeg ng nilalang ng buong lakas niya. Pero naipagtanggol ni dulahan ang suntok gamit ang kamay niya para lang walang nangyari. Natutunan ng ating binata na, gaya ng inaasahan, hindi ginamit ng halimaw ang apoy na espada. Pagkatapos, umatras sila at naghanda para sa susunod na atake. Sinasabi ni Yeruka na tutulungan niya, pero pinipigilan siya ng ating bayani ng sigaw na, sandali. Naiintindihan niya na ang nilalang sa harap niya ay hindi ordinaryong halimaw, sapagkat ang kanyang mga galaw ay parang sa isang tunay na bihasang kabalyero. Kaya't nagpa siya ang ating pangunahing tauhan na subukan ng kanyang teorya ng tuluyan. Pagkatapos ay bumati siya sa lahat at ipinakilala ang sarili bilang si Ash, isang dating imperial na kabalyero. Sagot ng dulahan ng pagbati sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang ulo. Pagkatapos ay pinapalo ng nilalang ang lupa gamit ang mga paa nito na parabang sumasagot. Pagkatapos ay binibigyan nito ng saludo ang mga kabalyero ng kaharian ng Rosebell. Ngumiti ang ating bayani at tiniyak na ang dulahan ay isang knight ng kaharian. Pagkatapos ay sumigaw siya kay Yeruka na nagulat sa nangyayari, at sinasabi niya sa kanya na huwag makialam dahil kakalabanin niya ang kabalyero mag-isa. Nagsisisi ang ating bayani na hindi niya naitanong ang pangalan ng kalaban sa laban, ngunit naninindigan siya na tiyak na makakalimutan ng buong mundo ang kanyang lakas. Sa isang sigaw, buong lakas na sinalubong ng ating bayani ang nilalang. Pagkatapos ay sumuntok siya ng malakas sa dibdib ng kabalyero.
Nakagawa ang atake ng maliit na gasgas sa baluti ng halimaw. Nalilito ang ating binata dahil mas matibay ang armor kaysa sa inaasahan niya kaya't magpapatuloy siya sa walang sawang pag-atake hanggang sa mapabagsak niya ang depensa. At sa sunod-sunod na mga suntok, ipinagpapatuloy ng ating bayani ang walang tigil na atake. Unti-unting lumalaki ang bitak sa kanyang baluti. Ngumiti siya habang napagtanto na hindi walang katapusan ang kalaban niya. Tumingin ang knight sa pinsala sa kanyang armor at nanatiling tahimik. Biglang pinukol niya ng mariin ang kanyang espada sa lupa. At bigla, nagsimula ang baril na masunog sa harap ng lahat. Pagkatapos ay itinaas ng nilalang ang kanyang espada, ngayon ay tinatakpan ng apoy. Nabigla si Aruka dahil sa wakas ginamit ng halimaw ang espada na apoy. Ngunit ngumingiti ang ating bayani at sinabing tapos na ang biro. Sa ngayon, naghahanda ang halimaw na makipaglaban ng buong lakas nito. Sinubukan niyang harangan ng tama, ngunit sobrang init ng apoy mula sa espada. Umabot ang mga apoy sa kanyang balikat at siya'y sumigaw sa sakit mula sa atake. Sa isang talon pabalik, nakaligtas siya sa isang hibla ng buhay. Ngayon na ang kanyang espada ay nagliliyab, muling sumugod ang kabalyero. Pagkatapos, naghahanda ang ating pangunahing tauhan na ipagtanggol ang sarili laban sa isa pang suntok. Napagtanto niya na unti-unting natutunaw ang kanyang espada dahil sa matinding init. Pagkatapos ay itinaas ng kabalyero ang kanyang sandata para sa isang mas makapangyarihang atake. Nakikita ang panganib, desperadong sumigaw si Aruka ng pangalan ng kanyang minamahal na nakatatanda. Sa kabila nito, nagawang harangan ng ating bayani ang atake ng may malaking hirap. Tumitigil ang kawal, nakatingin ng kalmado sa sitwasyon. Ngunit ngumingiti ang ating pangunahing tauhan at sinabing siya rin ay handa na. Pagkatapos ay ipinapakita niya ang isang pouch na naglalaman ng isang espesyal na gamit na pang-magic. At mula sa loob nito, itinapon ng ating batang lalaki ang ilang mga espada sa sahig ng dungeon. Pagkatapos ay hinahamon niya ang halimaw na sunugin muna ang lahat ng kanyang mga espada o kaya ay sirain ng mahiwagang bato nito bago pa mangyari iyon. Dalawang espada ang hawak, sumisigaw ang ating bayani na magsimula na ang laban. At kaya't ang dalawang mandirigma ay nilalakad na palapit sa isa't isa upang maglaban. Sinusubukan ng ating pangunahing tauhan na umatake, ngunit pinipigilan siya ng espada ng apoy. Sa isang ikot, nakakaiwas ito at sumasagot ng mabilis na sipa sa nilalang. Sa kabila nito, pinapalibutan siya ng apoy ng halimaw at pinipilit siyang umatras. Pagkatapos, naghahanda ang kawal na tumama muli gamit ang kanyang naglalagablab na espada. Ang tama ng palo ay tumama sa espada natin at nagsimula itong matuno. At sa init, nabasag ang sandata sa dalawa, inilalagay ang ating binata sa panganib. Lumiko siya sa gilid at naghanda upang kunin ang isa pang sandata. Agad na kinuha ng ating bayani ang isa pang espada at ipinagpatuloy ang laban. Pagkatapos ay naghahanda na siyang umatake at sinabing may tatlong natitirang espada na lang. Pagkatapos ay itinapon ng ating bayani ang isa sa mga sandata ng buong lakas, ngunit naitaboy ng kabalyero ang espada gamit ang hampas mula sa kanyang nagliliyab na sandata. Walang pagsuko, tinatapon ng ating binata ang isa pang espada at sinasabi na tatlo na lang ang natitira. Pagod na ang dulahan at naghahanda na sa isang buong saklaw na atake ng apoy. At sa isang ikot, pinakawalan ng nilalang ang isang malakas na alon ng apoy sa kanya. Nabigla ang ating pangunahing tauhan sa lakas ng kalaban. Pagkatapos, sumugod ang mga apoy ng buong lakas, winawasak ang lahat sa kanilang daan. Niyak-yak si Yorika ng desperado, takot sa maaaring mangyari sa kanyang nakatatanda. Pagkatapos ay tinamaan ng ating bayani sa ulo, nagkaroon ng malaking pagsabog. Sa kabila nito, nagawa niyang itanim ang kanyang espada sa lupa upang makapagpahinga. Sa nakatuong tingin, napagtanto niya na ito na ang kanyang huling pagkakataon na manalo. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang dalawang espada sa hangin upang guluhin ang kalaban at gamit ang kanyang huling sandata, naghahanda ang ating bayani para sa huling suntok. Naiintindihan ng kabalyero ang estratehiya at sumugod na rin para sa huling atake. Sa isang ikot, nagpapalabas siya ng mababang alon ng apoy upang pigilan ang ating batang lalaki. Sa kabila nito, tumatalon ang ating pangunahing tauhan sa apoy upang magpatuloy. Nakatitig ng may ningning sa mata, sumisigaw siya na tapusin na niya ang laban na ito magpakailan pa man. At saka sa isang atake mula sa himpapawid, tinamaan niya ng diretso sa dibdib ang mahiwagang bato sa dibdib ng halimaw. Sa pagtama, nabasag ang bato sa maraming piraso at tuluyang natapos ang laban. Pagkatapos, bumaba ang ating bayani sa lupa, naghahanda sa susunod na kabanata. Nanatili ang kabalyero sa kanyang pwesto, ngunit unti-unting namamatay ang apoy sa kanyang espada. Napagtanto ni Ash na hindi niya nabasag ang bato at may natitira na lamang na isang espada. Pagkatapos, nanatiling nakatigil ang halimaw sa katahimikan habang lumalamig ang kanyang espada. Bigla nitong pinatay ang apoy at iniaalay ang kanyang sandata sa ating bayani. Lubos siyang nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Nagtataka siya kung iniaabot ba ng kabalyero ang espada sa kanya. Iniaabot ng dulahan ng sandata bilang regalo sa ating pangunahing tauhan. Walang pag-aatubili, niyayakap ng ating bayani ang hawakan ng malaking espada na iniaalok sa kanya. Pagkatapos ay nanatiling nakatayo ang halimaw, naghihintay sa susunod na galaw ng ating batang lalaki.
Tinanong ni Ash kung nais ng kabalyero na tapusin niya ito gamit ang sarili nitong sandata. Iniisip niya na kung tao ang kalaban niya, matagal na sana siyang natalo sa suntok na iyon. Nakapikit, iniisip niya kung tapos na ba ang kapanapanabik na bahagi ng laban. Pagkatapos ay magpapaalam siya sa knight at sinabing isa siyang tunay na mandirigma. At buong lakas, muling nilapitan ng ating pangunahing tauhan ng mahiwagang bato. Nawawala ang asul na apoy ng kabalyero at nawawala ang enerhiya ng nilalang. Pagkatapos, bumagsak ang katawan ng halimaw sa lupa, tuluyang natalo at walang buhay. Pagod na, huminga ng maluwag ang ating bayani at sinabi na sa wakas tapos na ang laban. Pagkatapos, dadalhin tayo ng eksena sa tanggulan ng asosasyon ng mga mangangaso sa lungsod. Sa loob, walang makapagsalita nang malaman nilang natalo niya ang dulahan. Matapos ang tagumpay, nagdiwang sina ating bayani at si Aruka, masaya sa kinalabasan. Lahat sa asosasyon ay humanga at binati siya sa kanyang kahangahangang tagumpay. Ngunit sumisigaw si Mai sa kawalan ng pag-asa nang malaman na nasa isang mahiwagang bag ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na ingatan ng maingat ang lahat hanggang sa dumating ang mga kawal. Pagkatapos, utusan ng babae ang kanyang mga empleyado na tawagin agad si Lord Bale. Sabi ng ating bayani na naging mas mahirap ang sitwasyon pagkatapos ng laban. Biglang nagpakita si Bale at sinabing alam niyang magagawa ng ating pangunahing tauhan. Masaya si Ash na makita siya at nagtatanong kung dumating lang siya para tingnan ang mga materyales. Ipinaliwanag ni Bale na dahil ito ay isang bihirang bagay, kailangan ito ng mga saksi mula sa asosasyon. Akala ng batang lalaki ay nakakainip ito, pero hiningi ng kaibigan niya na makita agad ang mga bagay. Ipinasilap ang baluti at espada ng kawal sa lahat. Isa sa mga kabalyero ang lumapit upang masusing suriin ang mga gamit. Pagkatapos ay kinumpirma niya na ito ang baluti ng Black Knight dulahan. Sinasabi ni Bale na mahalaga ang armor pero mas bihira ang espada. At sa gulat ng lahat, nagsimula itong magliyab sa kanyang mga kamay. Nagulat ang knight at si Mai dahil hindi nila inaasahan yon. Tinanong ng ating bayani kung ano ang isang mahiwagang espada na nagdulot ng kalituhan sa lahat. Ipinaliwanag ni Bale na ito ay isang sandata na hindi nangangailangan ng mga batong mahika para gumana at ibinunyag na ito ang ikalimang beses na nakakita ng ganitong espada sa isang dungeon. Kaya sinasabi niya na maaaring asahan ng ating batang lalaki ang isang malaking gantimpala mula sa kaharian. Pagkatapos ay hinihiling ni Bale na magsulat sila ng ulat tungkol sa laban sa halimaw at sinasabi ng kanyang katulong na ang mga bagay ay mapupunta sa isang institusyong pananaliksik. Nalilito si Aruka at tinanong kung ano ang tungkol sa institusyong ito. Ipinaliwanag ni Bale na ito ay isang organisasyon na nag-aaral ng mga misteryo ng mga dungeon. Pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang kaibigan na may seryosong ekspresyon sa mukha at may mausisang tingin, tinanong niya kung ano ang hitsura ng dulahan sa laban. Ang ating bayani ay nagsabi na walang duda na ang kanyang kalaban ay isang tunay na mandirigma na naaalala ang postura ng halimaw. Sabi na niya ito ay matagal ng pinaghihinalaan dahil ang suit ay kamukha ng mga luma. Nagtataka siya kung pwedeng maging isang monster ang isang tao pagkatapos mamatay. Ang bata natin ay nagsasawa na hindi alam ang pangalan niya at tinanong ni Bale kung siya ba ay malakas. Ngumingiti, pinagtitibay ng ating pangunahing tauhan na napakalakas ng kabalyero at sa huli, sinabi niya na ang halimaw ay isang kahangahangang kabalyero ng kaharian. Pagkatapos ay kunin ni Mai ang mga ulat at binati sila sa kanilang mahusay na trabaho. Habang umaalis sila, niyayakap ng ating bayani ang kanyang katawan dahil mas matagal ang araw kaysa sa inaasahan, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga mangangaso at inimbitahan sila sa isang salo-salo. Hindi masyadong interesado ang ating pangunahing tauhan at si Aruka sa imbitasyon. Sa kabila nito, pumunta pa rin sila sa tavern upang magdiwang kasama ang kanilang mga kaibigan at buong kasiyahan, nagtataas ang lahat ng isang tagay para sa dakilang tagumpay ng ating bayani. Sa wakas, tinawag nila siyang Dulahan Hunter at nahihiya siya. Pagkatapos, hinihiling ni Bale na magsulat sila ng ulat tungkol sa laban sa monster at sinasabi ng kanyang katulong na ang mga gamit ay mapupunta sa isang institusyon ng pananaliksik. Aruka nalilito at nagtatanong kung ano ang tungkol sa institusyong ito. Ipinaliwanag ni Bale na ito ay isang organisasyon na nagsusuri sa mga misteryo ng mga dungeon. Pagkatapos, tinawag siya ng kaibigan niya na may seryosong ekspresyon sa mukha at may curious na tingin, tinanong kung ano ang hitsura ng dulahan sa laban. Ang ating bayani ay nagsabi na walang duda na ang kalaban niya ay isang kabalyero. Naalala niya ang postura ng halimaw at sinabing ito ay isang tunay na mandirigma. Sabi na niya na matagal na niyang pinaghihinalaan dahil parang luma ang itsura ng armor. Nagtataka siya kung pwedeng maging monster ang isang tao pagkatapos mamatay. Ang batang lalaki ay nagsisisi na hindi niya alam ang pangalan niya at tinanong ni Bale kung siya ay malakas. Ngumingiti, pinagtitibay ng ating pangunahing tauhan na napakabagsik ng kabalyero at sa huli ay sinabing ang halimaw ay isang napakagaling na kabalyero ng kaharian. Pagkatapos ay kinuha ni Mai ang mga ulat at binati sila sa kanilang mahusay na trabaho.
Habang umaalis sila, nagpapahinga ang ating bayani dahil mas matagal ang araw kaysa sa inaasahan, ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga mangangaso at inimbitahan sila sa isang salo-salo. Hindi masyadong interesado ang ating pangunahing tauhan at si Yorika sa imbitasyon. Sa kabila nito, nagtungo pa rin sila sa tavern upang magdiwang kasama ang kanilang mga kaibigan at buong kasiyahan, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso para sa malaking tagumpay ng ating bayani. Sa wakas, tinawag nilang Dullahan Hunter siya at napahiya siya. Pagdating doon, napansin ng ilang mangangaso ang babae at tinawag siyang gwapita. Sinasabi ng mga lalaki na siya ay isang nagsusulong na mangangaso at gustong lumapit pero hindi pinapansin ni Muriel ang mga bastos at diretso siyang pumunta sa reception para maghanap ng tao. Tinanong niya tungkol sa isang mangangaso na nagngangalang Ash na nagmula sa imperyo papunta sa lungsod. Ngunit, sinasabi ng receptionist na walang tao na ganoon ang pangalan na nagpaiyak sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nagsinungaling si Yorika na may napakasamang ngiti. Hindi maalis sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang kaibigan na nakangiti ng nakakaloko. Sa galit, pinukol niya ang counter at sigaw na nagsinungaling si Yorika para makasama si Ash. Nagliliyab ang mga mata niya habang ipinapangako na hindi mabibigo ang kanyang planong yumaman. Tapos tinanong niya kung nasaan ang mga ibang asosasyon para hanapin sila. Hindi alam kung alin ang tamang lungsod, nagpasya siyang simulan sa pinakamalapit. Ipinapakita ni Muriel ang pera niya at nagtatanong kung maaari siyang makabili ng tiket pero sinasabi ng babae na hindi ito sapat at hindi niya alam ang gagawin ngayon. Biglang lumapit ang mga lalaking kanina at tinawag siyang cutie. Sa sobrang kapal ng mukha, sinasabi ng leader na kulang daw siya sa pera at nag-aalok na utangan siya ng pera. Pagkatapos ay niyakap niya ito at sinabing kailangan niyang bayaran ang kabutihang loob sa isang paraan. Naiinis ang babae sa ugali ng lalaki pero hindi siya natatakot at walang pag-aatubili, pinukol niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Pagkatapos ay lumipad siya palayo at nagulat ang mga kaibigan sa lakas ng babae. Upang tapusin, pinaputok ni Muriel ang isang pagsabog ng enerhiya pataas gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na sipa sa kabilang lalaki, pinapaatras siya. Nagulat ang kaibigan nang makita na madaling natalo ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay naghahanda si Muriel ng isa pang sipa ng enerhiya upang tapusin na ang laban. At sa isang umiikot na sipa, tinamaan niya ng diretso ang huling tauhan ng grupo. Kaya sa loob ng ilang segundo, madaling natalo ang lahat ng lalaki. Ang pinuno ay tumayo at galit na sumigaw na hindi niya papatawarin ang babae, ngunit bago siya makagawa ng anuman, sinuntok siya nito gamit ang siko. At upang tapusin, sinipa ni Muriel siya ng buong lakas niya. Sabi niya, naiinis na siya at wala ng oras makipag-ugnayan sa kanila. Sa galit, pinapalayas ng babae ang mga lalaki. Napatitig ang receptionist, humanga sa kanyang lakas. Kaya nga niya iminungkahi na maging mangangaso si Muriel para kumita ng pera. Nagkaroon ng ideya ang babae at napagtanto niyang maaari siyang maging mangangaso. Sa matapang na tingin, sinasabi niyang gagawin niyang malaking pera ito. Pagkatapos ay bumalik tayo sa ating bayani at kay Ruka sa lungsod. Pagkatapos ay magkahawak ang braso nilang dalawa habang naglalakad sa mga kalye ng lugar. Biglang tinawag ni Ruka ang kanyang minamahal na si Ash para pag-usapan ng isang bagay. Si Bale ang dumating at nagsabing inihatid niya ang mga gamit sa kabisera, ngunit inamin niya na nakakita sila ng isang sinaunang inskripsyon sa baluti ng dulahan. At seryosong tingin, sinabi niya na siya ay isang kabalyero na hindi nakabalik mula sa dungeon. Nagtataka si Ash kung magiging isang halimaw din siya kapag namatay sa dungeon. Sabi ni Bale na susuriin ng institute ang kaso upang matuklasan ang katotohanan. Pagkatapos ay nagpaalam siya at sinabing ang gantimpala ay tutukuyin ng institute. Nagpaalam ang ating bayani sa kanyang kaibigan at nagtungo sa asosasyon. Pagdating nila, diretso sila sa reception para kunin ang premyo na inihayag ni Mai na 5 milyon na ikinagulat nila. Nawawala ang 2 tao sa hindi makapaniwalang halaga. Bukod pa rito, sinasabi ng babae na naging eksklusibong mangangaso sila sa lungsod. Tinanong ni Ash kung ano ang ibig sabihin yun at sinabi ni Mai na malaking bagay ito. Ngumiti siya at hiniling sa kanila na ipagpatuloy ang panghuhuli ng mga halimaw sa paligid. Pagkatapos ng gabi, pumunta ang ating bayani sa inn upang magpahinga. Ininom niya ang isang higop ng kanyang inumin. Habang iniisip kung ano ang gagawin sa pera, nakatayo lang ang batang ito, nalulunod sa pag-iisip, nagmumuni-muni tungkol sa kanyang bagong buhay at mga nakamit. Bigla siyang pinukpok ng tao sa pinto ng kanyang kwarto at tinangay siya sa kanyang pag-iisip. Si Yorika ang pumasok na may napakakitang nakakaakit na mukha. Pagkatapos ay tinawag niya siyang senior at pinaaalala ang gantimpala na ipinangako niya. Yaya niya siya mula sa likod at tinanong kung nakalimutan na niya ang kanilang kasunduan. Nanginginig ang ating bayani at sinabing hindi niya nakakalimutan ang kahit ano. Umupo si Yorika sa kama at tinawag siyang humiga sa tabi niya. Nangangapa ang ating pangunahing tauhan kung ano ang gagawin sa sitwasyong iyon. Nagharap sila sa kama habang lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. Ang ating bayani, namumula ng todo, naghahanda sa susunod na gagawin ni Yorika.
Walang pag-aatubili, itinulak siya ng babae sa kama at umupo sa ibabaw niya na nakangiti. Sa isang nakakaakit na tingin, tinitigan niya siya habang siya ay labis na nahihiya. Lubos siyang natulala at hindi makapagsalita sa kanyang ugali, at ngumingiti, hinawakan niya ang kanyang braso at inayos ito para makatulog siya. Pagkatapos ay humiga si Yorika sa tabi niya, gamit ang kanyang braso bilang unan at ngumingiti, sinasabi ng babae na mula sa araw na iyon, ito na ang magiging gantimpala niya. Ash nagtatanong kung iyon lang lahat at tinatanong niya kung nadismaya siya. Pagkatapos ay sinasabi niya na nangakong maghihintay siya at tinatanong kung siya ay nagtatago. Ngumiti ang ating bayani at sinabing hindi, mas bagay ito sa kanya. Pagkatapos ay marahang hinaplos niya ang ulo ng babae ng may mabait na tingin. Mahalaga siya sa akin at hinihiling niya na manatili siya sa kanyang tabi. Ipinapangako ni Feliz Yorika na palagi siyang sasamahan ng kanyang minamahal na senior at sasabihin niya sa kanya na ito ay totoo magpakailan pa man ng buong puso niya. Isang linggo ang lumipas, nakikita natin ang ating bayani na nakikipaglaban sa isang halimaw sa loob ng dungeon. Ngayon ay nagsimula na ang kanilang buhay bilang sikat at makapangyarihang unit ng Janus at sa pagtutulungan ay winawasak nila ang mga halimaw sa ika-15 palapag. Tapos, tinanong ni Yorika kung ano ang itsura ng ika-16 na palapag at sinabi niyang hindi niya alam. Ngumiti siya at inimbitahan siyang silipin ang susunod na antas ng dungeon. Pagdating nila, nagulat ang dalawa sa tanawin sa ika-16 na palapag. Isang malawak na desyertong may asul na langit at mga bundok sa likuran. Nagtataka si Yorika kung nasa loob pa rin sila ng dungeon, sobrang laki nito. Nalilito ang ating bayani dahil wala siyang nararamdamang presensya ng kahit anong halimaw, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang pangkat ng malalaking ibon na lumilipad sa langit. Isa sa mga nilalang ang biglang bumaba ng mabilis papunta sa ating bayani. Ang ating pangunahing tauhan ay nananatiling nakatuon at naghahanda para sa counterattack at sa isang malakas na suntok ay nagawang hatiin ang nilalang sa dalawa. Ngunit sumigaw ang halimaw at naghanda upang umatake sa ibang paraan at biglang pinakawalan ng nilalang ang mga balahibo nito na parabang mga missile. Nakatakas ang ating binata, pero sumabog ang bawat balahibo na nakabaon sa lupa sa gulat ng lahat. Ang pagsabog ay itinulak ang ating pangunahing tauhan palayo sa lakas ng tama. Pagkatapos ay sumigaw si Yorika sa gulat dahil hindi niya alam na gumamit ng mahika ang monster. Nang walang pag-aaksaya ng oras, naghahanda ang nilalang na umatake muli. Nagsusumigaw si Hero para tumakbo si Yorika, ngunit biglang may boses na hamarang sa kanya. Isang misteryosong babae ang nagsasabi sa kanya na mali siya at ito na ang pagkakataon niya. Pagkatapos ay lumitaw siya at sinabing oras na para umatake ang ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay lumakad ang babae at pinutol ang lahat ng ibon ng sabay-sabay at sa isang hampas lang, winasak niya ang lahat ng nilalang gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay lumapit ang misteryosang babae at winasak ang natitirang mga nilalang. Pagkatapos ay sumigaw siya na sundan agad siya ni our hero at ni Yorika. Biglang dumating ang isang grupo ng mga mangangaso at nakipaglaban kasama niya. Isang mangangaso mula sa grupo ang naghanda ng kanyang pana upang tamaan ang mga monster. Tumama ang palaso sa isa sa mga nilalang at bumagsak ito mula sa langit sa sandaling iyon. Isang babae mula sa grupo ang pumutol sa isang ibon gamit ang kanyang matalim na espada at ang huling kasapi ng grupo ay madali ring pumatay ng isang halimaw. Ang ating bayani ay naiintriga, ngunit tila hindi pinapansin ni Yorika ang tulong. Lumapit ang babae at batiin siya, sinabing matagal na silang hindi nagkita. Ang ating pangunahing tauhan ay tinatawag siyang Tanya at nagpapasalamat sa pagtulong niya sa kanila, ngunit bigla na lang siyang hinalikan sa pisngi, dahilan upang mapula ang kanyang mukha. Nang makita ang eksena, labis na nagulat at puno ng selos si Yorika. Sinabi ni Tanya na gagawin niya ang kahit ano para sa kanya nang walang anumang problema. Yorika ay tumayo sa harap at sigaw sa babae na itigil agad yon. Pagkatapos ay tinakpan niya ang mga mata ng ating bayani upang hindi niya makita ang eksena. Galit na tanong ni Yorika kung sino ang misteryosong babae na yon. Ngumiti lang si Tanya at tinanong din siya ng parehong tanong.